Isang mabilis na paalala, ang kwentong ito ay naglalaman ng mga tema ng pamilya at emotional na tunggalian na sadyang ginawa para sa mga tagapakinig na nasa hustong gulang. Balang araw titingin ako sa kanila mula sa itaas ng entabladong ito, suot ang korona ng aking tagumpay, habang sila ay nalulunod sa sarili nilang kahihiyan. Ang lalaking sumumpa sa harap ng Diyos na poprotektahan ako ay siya ring unang magtatapon sa akin sa mga lobo at ang babaeng nagkunwaring anghel ay malulunod sa sarili niyang mga kasinungalingan. Sa oras na iyon, wala nang halaga ang kanilang mga pagmamakaawa dahil ang bawat patak ng kape na ipinahid nila sa aking dangal ay magiging dagat na lalamon sa kanilang imperyo. Ngunit bago ang lahat ng iyon, may isang lihim akong itatago sa ilalim ng aking balat. Isang digital na bomba na naghihintay lamang ng tamang sandali upang sumabog. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin, Sofia. Huwag kang magmatigas. Lumuhod ka at linisin mo ang sapatos niya kung ayaw mong mamatay ang kapatid mo sa ospital. Ang tinig na iyon ay tila isang malamig na talim na humiwa sa aking pagkatao. Sa loob ng opisina ng CEO ng Montenegro Group, ang hangin ay amoy mamahaling pabango at pagtatraidor. Nakatayo ako sa gitna ng silid basa ang aking uniforme ng mainit na kape, habang ang tanging maririnig sa katahimikan ay ang mahina at mapang-uyam na tawa ng babaeng nasa harap ko. Oh, I'm so sorry, Sofia. Hindi ko sinasadyang mabitawan ng tasa. Pero look, ang dumi na ng bago kong Manolo Blahniks. At ikaw ang may kasalanan dahil paharang-hara ka sa dinadaanan ko. Tumingin ako kay Bianca Villarreal. Ang kanyang mukha ay larawan ng inosenteng pagkakamali, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at inggit. Hindi ko kailangang magtanong kung bakit niya ginawa iyon. Alam niya ang hindi alam ng buong kumpanya na ako ang legal na asawa ng lalaking nakaupo sa likod ng malaking mesa na iyon. Lumingon ako kay Adrian, ang aking asawa, ang lalaking pinag-alayan ko ng lahat ng aking sakripisyo. Inaasahan ko ang kahit kaunting kislap ng pagtatanggol sa kanyang mga mata, ngunit ang tanging nakita ko ay ang masakit na kawalan ng pakialam. Gawin mo na ang sinasabi niya, Sofia. May board meeting ako sa loob ng 10 minuto. Ayaw kong makita ang kalat na yan dito. At pagkatapos ayusin mo ang mga reports na pinapagawa ko. Siguraduhin mong walang mali o baka makalimutan kong pirmahan ng check para sa susunod na dialysis ng kapatid mo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat salita ni Adrian ay mas masakit pa sa lapnos ng mainit na kape sa aking balat. Ang utang na loob. Iyan ang kadenang nakagapos sa aking leeg sa loob ng 1 taon. Iyan ang dahilan kung bakit tinanggap ko ang pagiging isang hamak na empleyado sa sarili naming kumpanya, ang pagiging anino sa penthouse na tinatawag naming tahanan. Dahan-dahan akong yumukod. Hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil kailangan kong itago ang nanlalamig kong mga mata. Kinuha ko ang tissue sa mesa at sinimulang punasan ang sapatos ni Bianca. Ang tunog ng pagkayod ng papel sa balat ng sapatos ay tila isang ritual ng aking huling pagtitiis. Good girl, kita mo na, Adrian. Sabi ko sa iyo, masunurin naman talaga itong si Sofia. Masyado mo lang siyang dinidisiplina, wika ni Bianca habang may mapanirang ngiti sa kanyang mga labi. Tumayo ako ng tuwid matapos ang ilang sandali. Ang aking mukha ay tila isang pader na walang emosyon. Sa loob ng aking isipan, hindi ang sapatos ni Bianca ang nakikita ko kundi ang mga linya ng code na kanina ko pa sinimulang itanim sa main server ng Montenegro Group. Tapos na po, Ma'am Bianca. Sir Adrian, ang mga reports ay nasa table mo na bago pa magsimula ang meeting mo. Kung wala na kayong kailangan, babalik na ako sa pwesto ko. Ang boses ko ay matatag, walang panginginig, walang luha. Nakita ko ang panandaliang pagkunot ng noo ni Adrian, tila nagtataka sa aking biglang pananahimik. Inaasahan niya marahil na magmamakaawa ako o iiyak tulad ng ginagawa ko noong mga nakaraang buwan. Ngunit ang Sofia na minahal niya, ang Sofia na tanga at martir, ay namatay na kasabay ng pagtalsik ng kape sa aking uniforme. Paglabas ko ng silid, hindi ako dumiretso sa aking mesa. Pumasok ako sa banyo at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang aking mga mata ay tila 2 uling na nagniningas sa gitna ng malamig na gabi. Inilabas ko ang aking cellphone mula sa bulsa. May isang notification doon. Transaction complete. The encrypted files are now mirrored in the offshore server. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi.
Hindi alam ni Adrian na ang asawang inaakala niyang walang alam, kundi ang magsilbi, ay ang parehong tao na bumasag sa pinakamahigpit na firewall ng gobyerno noong nasa kolehiyo pa lamang siya. Ang Montenegro Group ay nakatayo sa isang pundasyon ng mga sikreto at ako na ngayon ang may hawak ng susi upang gibain ito. Bumalik ako sa aking desk na tila walang nangyari. Ang mga kasamahan ko sa trabaho ay nagbubulungan tumatawa habang nakatingin sa basa kong uniforme. Hinayaan ko sila. Ang kanilang mga pangungutya ay magsisilbi lamang na gasolina sa apoy na aking itinatayo. Maya-maya pa ang intercom sa aking mesa ay tumunog. Tinigyon ng sekretarya ni Adrian. Sofia, pinapatawag ka ni Ma'am Bianca sa archive room. Ngayon na. May kailangan daw siyang ipahanap na lumang file at siguraduhin mo daw na hindi ka aalis doon hanggat hindi mo iyon nahahanap. Archive room. Ang pinakamadilim at pinaka-isolated na bahagi ng gusali. Alam ko ang laro niya. Gusto niya akong itago habang nagaganap ang anunsyo ng partnership sa pagitan ng Montenegro at Villarreal sa main hall mamaya. Tumayo ako at kinuha ang aking gamit. Habang naglalakad ako patungo sa elevator, isang text message muli ang pumasok sa aking phone mula sa isang hindi kilalang numero. The board meeting is just a distraction. Look at the hidden clause in the merger contract. He's planning to sell your brother's hospital to cover the debt. Nanigas ang aking buong katawan. Ang huling linya ng aking pagtitimpi ay tuluyan ng naputol. Ang aking kapatid. Ang tanging pamilyang natitira sa akin. Gagamitin ni Adrian ang buhay ni Gabriel para lamang sa kanyang ambisyon. Hindi ako pumunta sa archive room. Sa halip pumasok ako sa emergency exit at binuksan ang aking laptop na itinago ko sa loob ng ceiling panel ng hagdanan ilang araw na ang nakalilipas. Ang aking mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay ko sa kanila ang isang pagkawasak na hindi nila makakalimutan. 5 minuto bago ang anunsyo sa main hall. Habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa grand entrance ni Adrian at Bianca, isang tahimik na command ang aking pinindot. Execute blackout phase 1. Ang mga ilaw sa buong gusali ay panandaliang kumislap. Sa loob ng main hall ang malaking screen na dapat ay magpapakita ng Montenegro Villarreal logo ay biglang nag-iba ng kulay. Isang timer ang lumitaw. 10 minuto. 10 minuto bago malaman ng buong mundo kung anong uri ng halimaw ang nagtatago sa likod ng pangalang Adrian Montenegro. At bago iyon mangyari, kailangan kong makita ang takot sa kanyang mga mata. Kapag nalaman niyang ang asawang itinuring niyang basura ay ang siyang wawasak sa kanyang trono. Lalabas na sana ako ng hagdanan nang marinig ko ang mabilis na yabag ng mga paa. Ang pinto ay bumukas at doon ay tumambad ang 2 security guard, kasama ang nakangising si Bianca. Akala mo ba hindi ko alam ang mga ginagawa mo, Sofia? You're coming with us. May espesyal na lugar si Adrian para sa mga giyera-giyerahan mo. Hindi ako natakot. Tiningnan ko si Bianca ng diretso sa kanyang mga mata, isang tingin na puno ng panganib. Sana ay nagdala ka ng extra na sapatos, Bianca. Dahil mamaya kakailanganin mo yan para tumakbo palayo sa impyernong darating sa iyo. Isang mabilis na paalala. Ang kwentong ito ay naglalaman ng mga tema ng pamilya at emosyonal na tunggalian na sadyang ginawa para sa mga tagapakinig na nasa hustong gulang. Ang bawat hakbang ng mga security guard sa malamig na sahig ng hallway ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng aking huling mga sandali bilang biktima. Ngunit sa bawat segundong lumilipas ang takot na nais makita ni Bianca sa aking mga mata ay unti-unting napapalitan ng isang kalkuladong plano. Hindi sapat na malaman ko lahat ang kanilang kataksilan. Kailangan kong makita ang sandali na ang bawat pader ng kasinungalingan na itinayo ni Adrian ay gumuho sa harap ng kanyang sariling mga paa. Ang pag-ibig na dati ay nagpapahina sa akin ay isa na ngayong lason na gagamitin ko upang paralisahin ang kanilang mga ambisyon. Dalhin niyo siya sa archive room at siguraduhin hindi siya makakalabas hanggat hindi natatapos ang anunsyo. Utos ni Bianca habang may kasamang matalas na sulyap sa mga gwardya. At Sofia, huwag mo nang subukang gumawa ng eksena. Alam mo kung gaano kabilis bawiin ni Adrian ang pirma niya para sa gamot ng kapatid mo. Mariin ang pagkakahawak ng mga gwardya sa aking magkabilang braso, ngunit hindi ako nanlaban.
Hinayaan ko silang itulak ako papasok sa isang maliit at madilim na silid na puno ng mga lumang folder at amoy ng alikabok. Ang tunog ng pag-ikot ng susi mula sa labas ay tila isang hatol, ngunit para sa akin ito ay ang katahimikang kailangan ko upang simulan ang huling yugto ng aking operasyon. Bianca, tawag ko sa kanya bago pa man siya tuluyang makalayo. Huminto siya, ang kanyang mga takong ay gumawa ng matitigas na tunog sa sahig. Ano na naman, magmamakaawa ka na ba't pumak? Tanong niya nang hindi lumingon. Sana tinanong mo muna ang mga doktor mo sa Singapore kung sapat na ba ang perang ninakaw mo sa kumpanya para ayusin ang records ng pekeng sakit mo. Mahinahon kong wika. Naramdaman ko ang biglang pagtigil ng kanyang paghinga. Lumingon siya, ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng tagumpay, ay biglang namutla. Anong sinasabi mo? Ang Swiss account na ginagamit mo para sa mga personal mong gastusin, ang account na nakapangalan sa isang shell company sa Panama. Akala mo ba ay hindi ko malalaman? Sa tingin mo ba ay bulag ang system na ako mismo ang nag-setup? Lumapit ako sa maliit na bintanang salamin ng pinto. Adrian thinks you're dying. He thinks he's marrying a martyr. What if he finds out he's marrying a thief? Walang maniniwala sa iyo, Sofia. Ikaw ang giit ng lahat, na giit na magnanakaw. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit at takot. Security, bantayan niyo siya ng maigi. Narinig ko ang mabilis niyang pag-alis. Ang bawat hakbang ay puno ng pagkabalisa. Ngumiti ako sa dilim. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim ko na. Ngayon, kailangan ko na lamang hintayin ang pagdating ng aking asawa. Hindi nagtagal, narinig ko ang pamilyar na mabibigat na yabag. Ang pinto ay bumukas at bumungad ang matikas na figura ni Adrian. Ang kanyang mukha ay madilim, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya at galit. Anong ginagawa mo, Sofia? Bakit mo tinatakot si Bianca? Pumasok siya at isinara ang pinto. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ipinagamot ko ang kapatid mo, binigyan kita ng matitirhan. Bakit kailangang maging ganito kakagulo? Tumingin ako sa kanya, sa lalaking minahal ko ng higit pa sa aking buhay. Ibinigay mo sa akin ang lahat, Adrian. O binili mo ang katahimikan ko. Isang taon niyo akong ginawang alila sa harap ng lahat. Isang taon kong pinanood na hawakan mo ang kamay ng ibang babae habang ako ay tinatapon mo sa sulok na parang basura. Business lang ito, Sofia. Alam mo ang usapan natin. Kailangan ko ang merger na ito para sa legacy ng pamilya ko. Bulyaw niya. At ngayon sasabihin mo kay Bianca na alam mo ang tungkol sa accounts niya. Bakit kailangan mong mag-imbento ng kwento para lang manira? Imbento. Kinuha ko ang isang maliit na flash drive mula sa aking bulsa na hindi nakuha ng mga gwardya. Narito ang lahat, Adrian. Ang bawat sentimong kinuha niya sa iyo. At narito rin ang ebidensya na ikaw mismo ang nag-utos na ilipat ang pagmamay-ari ng ospital ni Gabriel sa ilalim ng pangalan ni Bianca bilang bahagi ng dote. Natigilan si Adrian. Ang kanyang katahimikan ay ang kumpirmasyon na aking kinatatakutan. Hindi lamang niya ako ipinagpalit. Ipinagbili niya ang tanging pag-asa ng aking kapatid sa babaeng sumira sa amin. Sofia, makinig ka! Lumapit siya, sinubukang hawakan ang aking balikat, ngunit mabilis akong umiwas. Huwag mo akong hahawakan. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Ang utang na loob na lagi mong isinusumbat sa akin, tapos na iyon, dahil sa bawat dialysis na binayaran mo, 3 beses ang kinuha mo sa akin, sa pamamagitan ng pagtatrabaho ko rito ng walang sweldo at pag-aalaga sa kumpanya mo. You don't understand. Kapag natapos ang merger, ibabalik ko rin ang ospital sa iyo. It's just a legal move. Pagsusumamo niya ang kanyang gaslighting ay tila isang sirang plaka sa aking pandinig. Huli na, Adrian. Ang timer sa main hall ay hindi lamang para sa isang blackout. Tiningnan ko ang relo ko. In exactly 7 minutes ang lahat ng transactions ni Bianca at ang mga illegal na kontratang pinirmahan mo ay ipapadala sa Securities and Exchange Commission at sa lahat ng media outlets na nasa labas. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ano, hindi mo pwedeng gawin iyan? Masisira ang Montenegro Group. Masisira ang pamilya ko. Ang pamilya mo ay nasira na noong sandaling talikuran mo ang asawa mo para sa pera
Wika ko habang dahan-dahang lumalakad patungo sa pinto. Ang mga gwardya ay nakatingin sa kanya naghihintay ng utos. Ngayon pumili ka, Adrian. Ititigil mo ang merger na ito at aaminin mo ang totoo o papanoorin mo ang iyong imperyo na maging abo sa loob ng 7 minuto. Sophia, please. Gabriel's life is on the line. Huling hirit niya ginagamit muli ang aking kapatid bilang panakot. Huwag mong gamitin ang pangalan ng kapatid ko sa marumi mong bibig. Lumingon ako sa kanya bago lumabas. Dahil ang kapatid ko, siya na ang bagong may-ari ng shares na kinuha ko mula sa mga kurakot mong board members. We don't need your money anymore. Lumabas ako ng archive room habang si Adrian ay naiwang tulala at nanginginig sa galit. Habang naglalakad ako sa hallway patungo sa main hall, naramdaman ko ang bawat mata ng mga empleyado na nakatingin sa akin. Ngunit hindi na ako ang Sofia na nakayuko. Pagdating ko sa likod ng entablado, nakita ko si Bianca na abalang nagpapatouch up ng makeup handa na para sa kanyang grand moment. Hindi niya alam na ang bawat flash ng camera mamaya ay hindi para sa kanyang kagandahan, kundi para sa kanyang pagbagsak. Kinuha ko ang aking cellphone at may pinindot na isang button. Ang huling mensahe para sa gabing ito. Phase 2 engage. Send the anonymous tip to the police regarding the offshore hidden assets. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa paligid. Ang katahimikan sa main hall ay napuno ng bulong-bulungan. Sa gitna ng dilim naramdaman ko ang isang presensya sa aking likuran. Hindi si Adrian, hindi si Bianca, isang pamilyar na amoy ng sandalwood. Handa ka na ba, Sofia? Ang huling piraso ng puzzle ay nasa kamay ko na, bulong ng isang tinig ng lalaki. Lumingon ako at sa tulong ng emergency light, nakita ko ang mukha ng taong hindi ko inaasahang magiging kakampi ko ang mortal na kaaway ng mga Montenegro. Tapusin na natin ito, Marco. Sagot ko. Ngunit sa aking paghawak sa aking bulsa, napansin kong wala na ang aking flash drive. Ang flash drive na naglalaman ng tanging ebidensya upang iligtas ang ospital ng aking kapatid. Lumingon ako sa paligid at nakita ko ang isang anino na mabilis na tumatakbo patungo sa exit. Sa gitna ng kadiliman, isang katotohanan ang sumampal sa akin. May traidor sa loob ng aking sariling plano at ang 7 minutong timer ay nagsimula ng bumilang paatras. Isang mabilis na paalala. Ang kwentong ito ay naglalaman ng mga tema ng pamilya at emotional na tunggalian na sadyang ginawa para sa mga tagapakinig na nasa hustong gulang. Ang isang tunay na reyna ay hindi kailanman umaasa sa isang baraha lamang. Sa mundo ng mga Montenegro, ang pagtitiwala ay isang marangyang bagay na hindi ko kayang bilhin, kaya bawat hakbang ko ay may kalakip na anino. Maaaring ninakaw nila ang pisikal na ebidensya, ngunit ang digital na bakas ay hindi kailanman nabubura. Ang bawat traidor na nakapaligid sa akin ay isa lamang sangkap sa niluluto kong ganti, isang putahing masarap ihain ng malamig at may kasamang matalas na katotohanan. Ngayong gabi ituturo ko sa kanila na ang pinakamapanganib na kalaban ay ang taong wala nang natitira kundi ang kanyang dangal. Ang malamig na dampi ng hangin sa likod ng entablado ay tila nanunukso. Wala ang flash drive sa aking bulsa, ngunit ang aking mukha ay nanatiling parang estatwa, walang kaba, walang takot. Lumingon ako kay Marco, ang lalaking kilala sa bansag na The Butcher of Makati, dahil sa paraan niya ng pagbuwag sa mga malalaking korporasyon. Don't look at me like that, Sofia. Hindi ako ang kumuha ng laruan mo, nakanggising wika ni Marco, habang hinihipan ang usok ng kanyang sigarilyo. Pero kung ako sa'yo, mas mag-aalala ako sa oras. 6 minutes left before your little show turns into a disaster. Marco, if you're here to watch me fail, you're in the wrong theater, sagot ko habang mabilis na tinitingnan ng aking smartwatch. Sino ang inutusan mo? Is it ya Esme? O baka naman ang sekretarya ni Adrian? Tiyak na hindi ang mga iyon, sagot niya sabay turo sa dulo ng madilim na pasilyo kung saan mabilis na nawala ang anino. Ang kalansing ng mga susi na narinig ko ay pamilyar. Tunog iyon ng isang taong may hawak ng lahat ng access sa gusaling ito. Bigla akong napatigil. Ang Chief of Security. Ang taong personal na pinili ni Doña Victoria. Sa isang iglap na intindihan ko na ang lahat. Hindi ito simpleng agawan ng ebidensya. Ito ay isang orchestrated na paglilinis.
Hindi ko na hinintay pa ang susunod na sasabihin ni Marco. Mabilis akong naglakad patungo sa control room, ngunit bago pa ako makarating isang pamilyar at matigas na tinig ang humarang sa akin. Saan ka pupunta, Sofia? Akala ko ba ay nasa archive room ka at naghahanap ng mga basura? Si Doña Victoria Montenegro. Nakatayo siya sa gitna ng hallway, hawak ang kanyang tungkod na gawa sa ivory, tila isang emperatris na nagbabantay sa kanyang teritoryo. Sa kanyang tabi ay si Adrian, na ngayon ay mukhang nahimasmasan na, ngunit bakas pa rin ang tensyon sa mukha. Lola, pabalikin niyo na siya sa loob. Gagawa lang siya ng gulo rito. Wika ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng pagod at pagkairita. Huwag kang makialam dito, Adrian. Ako ang kakausap sa asawa mo, ang mariing utos ng matanda. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay tila dalawang matalas na balisong. Sofia, alam ko ang tungkol sa mga files na hawak mo. At alam ko rin na wala na ang mga iyon sa iyo ngayon. Kaya bago mo patuluyang madungisan ang pangalan ng pamilyang ito, ibibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon. Pagkakataon para sa ano, Doña Victoria? Para manahimik habang ninanakaw niyo ang kinabukasan ng kapatid ko. Tumayo ako ng tuwid, sinalubong ang kanyang mapanghusgang tingin. Utang na loob, Sofia. Iyan ang kulang sa iyo. Sigaw ng matanda, ang kanyang tungkod ay humampas sa sahig, lumikha ng isang nakabibinging tunog sa tahimik na hallway. Kami ang nagligtas sa pamilya mo. Kami ang nagpapakain sa iyo. Ang kontratang pinirmahan mo ay hindi lamang tungkol sa kasal, kundi tungkol sa katapatan. Kung ititigil mo ang kahibangang ito, dodoblehin ko ang pondo para sa kapatid mo. Ngunit kung itutuloy mo, sisiguraduhin kong kahit sa ang ospital sa Pilipinas, walang tatanggap sa kanya. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking kamao. Ang utang na loob, ang paboritong armas ng mga mapang-api sa kulturang ito, ang gawing tanikala ang isang tulong upang busalan ang katotohanan. Tumingin ako kay Adrian. Hahayaan mo lang ba siyang sabihin ito, Adrian? Buhay ng kapatid ko ang nakataya rito. Iniwas ni Adrian ang kanyang tingin. Sofia, listen to her. Mas makakabuti ito para sa lahat. I'll make sure Gabriel gets the best treatment abroad. Just let go of the files. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. You're both so predictable. You think money can fix the hole you dug for yourselves. Mabilis kong kinuha ang aking cellphone at may pinindot na command. 5 minutes left. At sa tingin niyo ba ang flash drive na kinuha ng Chief of Security niyo, ang tanging kopya ko, Doña Victoria? I am an IT expert. I don't use flash drives. I use cloud-based triggers. Biglang namutla si Adrian. What do you mean? The moment my heart rate goes above 100 or the moment I enter a specific code, the data is released. At ngayong gabi ang code na iyon ay ang mismong anniversary date ng kumpanyang ito. Lumapit ako sa kanila, ang aking boses ay bumulong na parang isang sumpa. Hindi nyo ninakaw ang ebidensya. Ninakaw nyo ang huling pagkakataon nyo para humingi ng tawad. Biglang tumunog ang intercom sa buong gusali. Isang boses ng babae ang narinig, nanginginig sa takot. Sir Adrian, ang main system, na-hack po. Ang mga screen sa labas nagpapakita ng mga bank transfers ni Ma'am Bianca. Shut it down! Patayin nyo ang kuryente! Sigaw ni Adrian habang nagmamadaling tumakbo patungo sa control room. Ngunit huli na. Ang mga ilaw sa hallway ay nagsimulang mag-flicker. Ang malaking monitor sa tapat namin ay nagpakita ng isang live feed mula sa main hall. Nakita ko si Bianca sa entablado, pilit na ngumingiti, habang sa likuran niya ang mga dambuhalang screen ay nagpapakita ng kanyang mga pekeng medical certificates at ang mga illegal na transaction niya sa Singapore. Ito na ang simulaing. Bulong ko habang nakatingin kay Doña Victoria na tila hihimatay na sa galit. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang nakakuha ng aking attention. Isang tawag sa aking phone mula sa ospital. Miss Reyes, kailangan niyo pong pumunta rito. Ang inyong kapatid, nawawala po siya sa kanyang kwarto. May mga lalaking kumuha sa kanya, ang sabi nila ay utos niyo raw po. Ang mundo ko ay tila gumuho. Lumingon ako kay Doña Victoria na ngayon ay may isang madilim at mapanirang ngiti. Sabi ko sa iyo, Sofia, huwag mong susubukan ang pasensya ko. Ang ebidensya mo ay nasa screen na, pero ang kapatid mo, nasaan na kaya siya?
Naramdaman ko ang lamig na gumagapang sa aking likuran. Ang timer ay umabot na sa 0 ang ganti, ay naisakatuparan ngunit ang pinakamahalagang tao sa buhay ko ay naging pambayad sa aking tagumpay. Lumingon ako sa exit at nakita ko si Marco na nakasandal pa rin sa pader, tila hinihintay ang aking susunod na galaw. The game just changed, Sophia. Are you still the queen or just a desperate sister? Tumakbo ako palabas ng gusali, hindi alintana ang ulan. Hindi alintana ang mga reporter na humahabol sa akin. Sa aking isipan, isa lang ang malinaw. Ang Montenegro Group ay babagsak ngayong gabi, ngunit sisiguraduhin kong isasama ko sila sa impyerno kung may mangyaring masama kay Gabriel. Pagdating ko sa parking lot, isang itim na van ang mabilis na humarurot palayo. Isang pirasong papel ang naiwan sa sahig, may bakas ng dugo. Ang kalayaan ay may kapalit. See you at the old warehouse, Mrs. Montenegro. Isang mabilis na paalala. Ang kwentong ito ay naglalaman ng mga tema ng pamilya at emosyonal na tunggalian na sadyang ginawa para sa mga tagapakinig na nasa hustong gulang. Balang araw titingnan ko ang mga luhang ito hindi bilang tanda ng kahinaan, kundi bilang ang huling piraso ng makataong damdamin na kailangan kong isakripisyo upang maging ganap na manunubos. Ang pag-ibig ay isang marangyang bisyo na hindi kayang tustusan ng isang pusong naghahanap ng hustisya. Sa bawat patak ng ulan na humahalo sa dugo sa aking mga kamay, lalong tumitibay ang aking paninindigan. Ang mga Montenegro ay hindi lamang mawawalan ng yaman. Mawawalan sila ng karapatang mabuhay ng payapa sa mundong aking lilikhain. Ang bawat luhang pumatak para kay Gabriel ay magiging isang malakas na hampas ng alon na wawasak sa kanilang mga pangarap. Adrian, tumigil ka sa kakadada tungkol sa mga shares mo. Duguan ng kapatid ko. Ang aking tinig ay hindi isang sigaw, kundi isang bulong na kasing talim ng isang labaha. Nakatayo ako sa gitna ng parking lot basang-basa ng ulan, habang ang aking asawa ay nakahawak sa aking braso, pilit akong pinipigilan. Ang kanyang mukha ay larawan ng pagkabalisa, ngunit hindi para sa aking kapatid, kundi para sa mga bumabagsak na numero sa stock market na nakikita niya sa kanyang cellphone. Sophia, isipin mo naman ang kumpanya. Ang data leak na ginawa mo, pwede nating bawiin iyon. Sabihin natin na nahack ka lang. Sabihin mo sa press na hindi totoo ang mga files. Ang boses ni Adrian ay nanginginig, hindi dahil sa takot para sa akin, kundi dahil sa takot na maging mahirap. Kapag ginawa mo iyon, kakausapin ko si Lola, ibabalik niya si Gabriel. It's just business, Sophia. Please be professional. Tiningnan ko ang kanyang kamay na nakahawak sa akin. Isang taon kong hiniling na hawakan niya ako ng ganito, ngunit ngayon ang kanyang haplos ay tila isang malapot na dumi na gusto kong alisin. Gamit ang aking libreng kamay, marahan ko siyang itinulak. Hindi malakas ngunit puno ng kasuklamlam. Professional pagguho. Pag-uulit ko habang ang bawat salita ay tila isang piraso ng yelo. Ang pagkidnap sa isang batang may sakit ay professional ba para sa'yo? Ang paggamit sa buhay ng tao para protektahan ang mga nakaw na yaman ay professional ba? Adrian, ang asawang kilala mo ay namatay na sa loob ng archive room na yon. Ang kaharap mo ngayon ay ang taong sisira sa lahat ng kinalakihan mo. You're being emotional, you're losing it. Sigaw niya habang hinahabol ako patungo sa aking sasakyan. Hindi ko siya sinagot. Binuksan ko ang pinto ng aking kotse at mabilis na pumasok. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang pagtatapos ng aming mahabang ugnayan. Mula sa loob nakita ko si Adrian na hinahampas ang bintana, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at desperasyon. Ini-start ko ang makina. Ang tunog ng engine ay tila isang dagundong ng isang hayop na handang sumalakay. Bago ako humarurot palayo, binuksan ko ng bahagya ang bintana. Adrian, ang mga pulis ay papunta na sa bahay niyo. Hindi para hanapin si Gabriel, kundi para arestuhin ang lola mo sa salang economic sabotage. Good luck with your stocks. Hinarurot ko ang sasakyan palayo sa Montenegro Tower. Ang aking smartwatch ay nagpapakita ng isang gumagalaw na pulang tuldok. Hindi alam ni Doña Victoria na ang bawat dialysis machine na ibinigay nila kay Gabriel ay may nakatagong GPS tracker, na ako mismo ang nag-install bilang bahagi ng aking paranoid na pag-iingat.
Habang nagmamaneho ako sa gitna ng madilim na kalsada, patungo sa lumang bodega sa labas ng lungsod, tumunog ang aking phone. Si Marco. Sofia, ang van ay huminto na sa San Pedro warehouse. May 12 armadong lalaki sa paligid. Sigurado ka ba rito pwede nating tawagan ang mga tao ko? No, Marco. Ang gusto ni Lola ay ang mapatahimik ako. Kapag may nakita silang ibang tao, gagamitin nilang panangga si Gabriel. Sagot ko habang mahigpit ang hawak sa manibela. Just make sure the live stream is ready. Gusto kong makita ng buong mundo ang huling hininga ng dangal ng mga Montenegro. Pagdating ko sa lokasyon, ang paligid ay nababalot ng katahimikan maliban sa tunog ng malakas na ulan na humahampas sa mga yero ng bodega. Pinatay ko ang mga ilaw ng aking sasakyan at dahan-dahang bumaba. Ang bawat hakbang ko sa putikan ay tila isang paglapit sa kailaliman ng impyerno. Pagpasok ko sa maliit na pinto, bumungad sa akin ang isang malawak at madilim na espasyo. Sa gitna sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya, nakita ko si Gabriel. Nakatali siya sa isang wheelchair maputla at may mga nakakabit pang tubo sa kanyang braso na ngayon ay puno na ng dugo. Sa tabi niya, nakaupo si Bianca, may hawak na gunting, tila isang batang naglalaro. Ang tagal mo naman, Sofia. Kanina pa nag-aabang ang kapatid mo sa iyo, wika ni Bianca habang hinihimas ang buhok ni Gabriel. Alam mo ba ang sabi ng mga tauhan ni Doña Victoria? Kapag hindi ko daw ito tinapos sa loob ng 10 minuto, ako daw ang mapuputulan ng pondo. At alam mo naman kung gaano kamahal ang lifestyle ko. Bitawan mo siya, Bianca. Ang laban na ito ay sa atin dalawa, huwag mong idamay ang bata. Kalmado kong wika, bagamat ang bawat selula sa aking katawan ay sumisigaw ng galit. No, Sofia. Ang laban na ito ay tungkol sa kung sino ang mananatiling nakatayo. Tumayo si Bianca at lumapit sa akin ang gunting ay itinutok niya sa aking mukha. Akala mo ba nanalo ka na dahil sa data leak? Ang lahat ng ebidensya mo ay mawawalan ng saysay kung ang tanging testigo mo ay mawawala. Biglang bumukas ang malaking pinto sa likuran ni Bianca. Lumabas si Doña Victoria, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kamatayan. Sofia, ibigay mo sa akin ang encryption key para sa lahat ng mga files na ipinadala mo sa cloud. Ibalik mo ang control ng system sa akin at palalayain ko ang kapatid mo. Tumingin ako kay Gabriel na ngayon ay bahagyang nagmulat ng mata. Ate? Ang mahina niyang tawag ay tila isang saksak sa aking puso. Inilabas ko ang isang maliit na device mula sa aking bulsa. Nandito ang key, Doña Victoria. Pero bago ko ibigay ito, gusto kong marinig mula sa sarili mong bibig bakit kailangan mong gawin ito sa sarili mong apo sa pamamagitan ng kasal. Tumawa ang matanda, isang tunog na tuyot at nakapaninindig balahibo. Apo, ang pamilyang ito ay itinayo sa dugo at sakripisyo. Ang isang hamak na empleyadong katulad mo ay hindi kailanman magiging bahagi ng dugong Montenegro. Ginamit ka lang namin para sa diwa ng aking asawa at ngayon tapos na ang gamit mo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking phone. Isang senyas mula kay Marco. Ang live stream ay nasa peak na milyon-milyong tao ang nakakapanood ngayon sa krimen na kasalukuyang nagaganap. Kung ganoon, wala na tayong dapat pag-usapan, wika ko. Pinindot ko ang button sa device. Ngunit sa halip na ang system ay ma-unlock, isang malakas na tunog ng sirena ang bumalot sa bodega. Ang mga ilaw ay naging asul at pula. Ngunit hindi ito mga pulis. Ang mga lalaking pumasok ay mga tauhan ni Marco, ngunit may bitbit silang mga dokumento na hindi ko inaasahan. Pasensya na, Sofia. Sabi ko sa iyo, ang bawat tulong ay may kapalit, wika ni Marco, habang naglalakad papasok, hawak ang isang kontrata na may lagda ni Adrian. Tiningnan ko ang dokumento. Ang aking paningin ay nagdilim. Ang kontrata ay nagsasaad na ang lahat ng data na aking nakuha ay pagmamay-ari na ngayon ni Marco kapalit ng pagbabayad sa lahat ng utang ng mga Montenegro. Ginamit ako ni Marco. Ginamit niya ang galit ko upang makuha ang buong imperyo nang walang kahirap-hirap. At ang mas masakit, ang pirma ni Adrian ay nasa tabi ng pangalan ni Marco. Adrian? Bulong ko habang ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal. Ipinagbili niya muli ang lahat kasama na ako at ang kapatid ko upang hindi lamang makulong. Sa gitna ng kaguluhan, biglang itinulak ni Bianca ang wheelchair ni Gabriel patungo sa isang tumpok ng mga lumang kahoy
na may mga nakasabit na kable ng kuryente. Isang spark ang lumitaw at ang apoy ay mabilis na kumalat. Kung hindi ako magiging reyna, walang lalabas na buhay dito. Sigaw ni Bianca habang tumatakbo patungo sa kabilang exit. Ang bodega ay nagsimulang mapuno ng makapal na usok. Kailangan kong pumili habulin si Bianca at Doña Victoria para sa hustisya o iligtas ang aking kapatid mula sa lumalamas na apoy habang ang buong mundo ay nanonood sa aking pagbagsak. Isang mabilis na paalala. Ang kwentong ito ay naglalaman ng mga tema ng pamilya at emosyonal na tunggalian na sadyang ginawa para sa mga tagapakinig na nasa hustong gulang. Ang bawat apoy na sumisiklab sa paligid ko ay tila mga alaala ng aking katangahan na isa-isang natutupok ng katotohanan. Sa mundong ito, ang hustisya ay hindi ibinibigay sa mga humihingi, kundi kinukuha ng mga may sapat na talino upang gawing sandata ang sarili nilang pighati. Hindi ko pipiliin ang paghihiganti sa paraang madumi. Pipiliin ko ang kaligtasan ng aking kapatid habang pinapanood ang aking mga kaaway na masunog sa sarili nilang kasakiman. Anak ko nga Montenegro at ang mga bagong traidor na katulad ni Marco ay matututuhan ngayong gabi na ang isang babaeng wala nang kinakatakutan ay mas mapanganib kaysa sa anumang armadong hukbo. Hindi ako nagatubili. Sa gitna ng makapal na usok at naglalagaslas na tunog ng mga bumabagsak na yero, tumakbo ako patungo kay Gabriel. Ang init ay tila humahagupit sa aking balat. Ngunit ang malamig na determinasyon sa aking puso ang nagsilbing kalasag ko. Nakita ko ang takot sa mga mata ng aking kapatid. Ang kanyang hininga ay paputol-putol na dahil sa usok. Ate, wag mo na akong ituloy. Ang mahina niyang boses ay halos malunod sa dagundong ng apoy. Hindi kita iiwan, Gabriel. Makinig ka sa akin, hihinga tayo ng sabay. Mabilis kong kinuha ang aking basang jacket at itinakip sa kanyang mukha. Gamit ang lahat ng lakas na natitira sa aking katawan, kinuha ko ang isang matulis na piraso ng bakal at binali ang kandado ng kanyang wheelchair na naipit sa mga kable. Sa kabilang bahagi ng bodega, nakita ko si Marco na hawak ang kontrata, naghahandang lumabas kasama ang kanyang mga tauhan. Tumingin siya sa akin, may bakas ng paghanga, ngunit mas nanaig ang kanyang pagiging oportunista. Smart move, Sofia. Save the boy. Pero tandaan mo, ang imperyong pinaghirapan mo ay akin na. Adrian signed it all away para lang hindi mabulok sa kulungan. Sigaw ni Marco bago siya tumalikod. Marco. Ang tawag ko ay naging sanhi ng kanyang paghinto. Tingnan mo ang huling pahina ng digital encryption key na ibinigay ko sa iyo sa pamamagitan ng server. It's a Trojan horse. The moment you try to access the Montenegro assets, the system will self-destruct and alert the International Anti-Money Laundering Council. You didn't buy a kingdom, you bought a one-way ticket to a federal prison. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata. Mabilis niyang binuksan ang kanyang tablet, ang liwanag nito ay tumama sa kanyang mukhang unti-unting nilalamon ng pangamba. Hindi na niya nagawang sumagot dahil ang isang bahagi ng kisame ay bumagsak sa pagitan naming dalawa, lumikha ng isang pader ng apoy na tuluyang naghiwalay sa aming mga landas. Bit-bit ang nanghihinang si Gabriel, pilit akong naglakad patungo sa kabilang exit. Sa labas sa ilalim ng ulan ay tumambad sa akin ang isang eksenang hindi ko inaasahan. Si Adrian nakaluhod sa putikan habang pinalilibutan ng mga pulis. Ang kanyang magagarang damit ay punong-puno ng dumi at ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong tuluyan nang nawalan ng kaluluwa. Nang makita niya ako, sinubukan niyang tumayo, ngunit pinigilan siya ng mga awtoridad. Sofia, I'm sorry. Ginawa ko lang yon dahil tinakot ako ni Marco. I-explain mo sa kanila, please. Sabihin mo sa kanila na biktima rin ako. Huminto ako sa kanyang tapat habang inaalalayan ang mga paramedic na kinuha si Gabriel mula sa aking mga bisig. Tiningnan ko si Adrian nang walang kahit anong bakas ng awa. Ang lalaking dati ay tinitingala ko ay isa na lamang maliit na insekto sa aking paningin. You're not a victim, Adrian. You're a coward, P. Mahinahon kong wika habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa aking muka. You traded your wife, your dignity, and your brother-in-law's life for a name that is now synonymous with trash. Don't look for me. Don't call me. From this day on, Sofia Reyes doesn't exist to you.
The woman you see now is your biggest creditor. Anong sinasabi mo? Tanong niya, ang boses ay nanginginig sa takot. I bought the bank that holds your family's personal debts 3 hours ago, using the secret dividends from the security software you neglected. Lumapit ako sa kanyang tenga, ang boses ko ay kasing lamig ng hanging gabi. I don't want you in jail, Adrian. That's too easy. I want you to live in the streets knowing that every centavo you beg for came from the woman you once treated as a servant. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Sumakay ako sa ambulansya kasama si Gabriel. Habang papaalis kami, nakita ko mula sa bintana ang pagdating ng isa pang sasakyan ng pulis. Inilalabas nila si Doña Victoria at si Bianca mula sa kabilang dulo ng bodega. Ang matanda ay pilit na nagtatago ng kanyang mukha, habang si Bianca ay nagsisisigaw na parang nawawala sa sarili. Ang kanilang kahihiyan ay kumpleto na. Ang hiya na kinatatakutan ng bawat pamilyang Pilipino ay nakatatak na sa kanilang mga noo para sa susunod na mga henerasyon. Nang nasa loob na kami ng ospital ligtas at malayo sa panganib, hinawakan ko ang kamay ni Gabriel. Ang kanyang mga vital signs ay stable na. Sa gitna ng puting kwarto, naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan na matagal ko nang hindi nararanasan. Ang lahat ng galit ay nawala na palitan ng isang malamig at matibay na plano para sa hinaharap. Biglang kumatok ang aking abogado. Miss Reyes, may isang problema. Ang kontratang pinirmahan ni Adrian kay Marco, may isa itong clause na hindi natin napansin. Isang lihim na pagmamay-ari na hindi nakapangalan sa Montenegro Group, kundi sa isang foundation na ang tanging beneficiary ay ikaw. Kumunot ang noo ko. Anong foundation? The Esperanza Foundation. It was set up by Adrian's grandfather, the old Don Montenegro, years ago. It contains 40% of the total land assets of the corporation. At ang tanging paraan para ma-access ito ay ang pirma mo bilang legal wife. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang matandang Don ay laging mas matalino kaysa sa kanyang mga apo. Alam niya kung sino ang tunay na may kakayahang humawak ng kanyang legacy. Ngunit bago pa man ako makasagot, tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula sa isang unknown international number. Hello, Sofia. Akala mo ba ay tapos na ang lahat sa sunog na iyon? You might have the land, but I have the codes for the offshore accounts that contain your brother's future. If you want them, you have to meet me in Singapore, alone. Ang boses ni Marco. Buhay pa siya. At ang laban para sa tunay na kalayaan ay nagsisimula pa lamang sa isang mas malaki at mas mapanganib na entablado. Isang mabilis na paalala. Ang kwentong ito ay naglalaman ng mga tema ng pamilya at emotional na tunggalian na sadyang ginawa para sa mga tagapakinig na nasa hustong gulang. Ang kalayaan ay hindi isang hantungan. Ito ay isang matalas na sandata na kailangan mong hasain bawat minuto upang hindi ka muling mabulag ng maling pag-ibig. Sa bawat pagpikit ng aking mga mata, hindi na ang mukha ni Adrian ang aking nakikita, kundi ang isang malawak na mapa ng mga pagkakataon kung saan ako na ang nagdidikta ng bawat galaw. Ang mga luhang dati ay simbolo ng aking pagdurusa ay tuyo na, pinalitan ng isang malamig na apoy na handang tumupok sa sinumang susubok na muling humawak sa aking leeg. Ngayong araw ang Sofia na dating tagasunod ay pumanaw na, at ang isinilang ay isang babaeng may sapat na kapangyarihan upang itayo ang kanyang sariling kaharian mula sa abo ng Montenegro. Nakatayo ako sa harap ng malaking bintana ng aking bagong opisina, tinitingnan ang abalang kalsada ng Makati. Ang bawat sasakyang dumadaan ay tila mga langgam na walang malay sa digmaang nagaganap sa itaas. Hawak ko ang isang baso ng matapang na kape. Ang usok nito ay humahalo sa amoy ng mga bagong leather na upuan. Sa aking tabi ang aking abogado ay tahimik na naghihintay, hawak ang mga dokumento ng Esperanza Foundation. Miss Reyes, handa na ang lahat ng papeles para sa paglipat ng titulo ng mga lupain sa iyong pangalan, wika ni Attorney Santos. Ngunit may isang babala mula sa aming intelligence team. Ang pag-alis mo patungong Singapore ay mapanganib. Hindi natin alam kung sino ang kasama ni Marco. Alam ko, Attorney Santos. Sagot ko nang hindi lumilingon. Ang aking boses ay walang alinlangan. Pero ang pera sa mga offshore accounts na iyon ay hindi lamang para sa kinabukasan ni Gabriel. Iyon ang huling piraso ng katibayan na magpapatunay na ang Montenegro Group
ay itinayo sa Pandaraya. Kailangan ko iyon upang tuluyang mabura ang kanilang pangalan sa kasaysayan. Bago ako umalis patungong airport, nagpasya akong gawin ang isang bagay na alam kong magbibigay sa akin ng huling katahimikan. Pinuntahan ko si Adrian sa kulungan. Ang amoy ng luma at maruming pader, ang tunog ng pag-inggit ng mga bakal na rehas, at ang mabigat na hininga ng mga taong nawalan ng pag-asa ay bumati sa akin. Nang lumabas si Adrian mula sa dilim, halos hindi ko siya makilala. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay lubog at ang kanyang dating makinis na mukha ay puno na ng gasgas. Sophie, dumating ka. Bulong niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na salamin na naghihiwalay sa amin. Alam ko na hindi mo ako matitis. Iligtas mo ako rito, please. Gagawin ko ang lahat. Magpapakasal tayo uli kahit walang contract. Mahal kita, Sofia, alam mo iyan. Isang mapait at tuyong tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang bawat salita niya ay tila isang insulto sa aking katalinuhan. Mahal mo ako, Adrian. O mahal mo ang katotohanang ako na lang ang tanging makakapaglabas sa iyo rito. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, walang kahit anong kislap ng damdamin. Naparito ako hindi para tulungan ka, kundi para ibigay ang huling regalo ko sa iyo. Binili ko ang lahat ng utang ng pamilya mo mula sa iba't ibang bangko. Ibig sabihin, kahit makalabas ka rito, wala ka ng bahay na babalikan. Wala ka ng kumpanya. At ang lola mo, inilipat ko na siya sa isang pampublikong nursing home kung saan mararanasan niya ang tunay na buhay ng mga taong kinutya niya. Bakit mo ginagawa ito? Hindi ba tayo pamilya? Sigaw ni Adrian, ang kanyang boses ay napuno ng desperasyon at galit. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ibinigay mo sa akin ang sakit, Adrian. At ibinalik ko lang sa iyo ang katarungan. Tumayo ako at isinuot ang aking sunglasses. Huwag mong asahan na bibisita pa ako. Ang susunod na balitang maririnig mo tungkol sa akin ay ang balita ng iyong tuluyang pagbagsak. Ang tunog ng aking mga tahong sa semento habang papalabas ako ng bilangguan ay tila isang martsya ng tagumpay. Wala nang bigat sa aking dibdib. Wala nang tanikala. Pagdating ko sa airport, sinalubong ako ng aking security team. Ngunit sa gitna ng maraming tao, naramdaman ko ang isang matalas na tingin. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang mabilis na umiwas nang lumingon ako. Hindi iyon tauhan ni Marco. Ibang klase ang aura nito, mas disiplinado, mas mapanganib. Sumakay ako sa private jet na bahagi ng assets ng Esperanza Foundation. Habang lumilipad kami patungong Singapore, muli kong tiningnan ang mensahe ni Marco. Isang address sa Marina Bay Sands, 10:00 ng gabi. Binuksan ko ang aking laptop at muling sinuri ang mga codes na nakuha ko mula sa main server ng Montenegro bago ito nasunog. May isang folder doon na hindi ko napansin noon, isang folder na may titulong Project Bathala. Nang buksan ko ito, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang Project Bathala ay hindi lamang tungkol sa pera. Iyon ay isang listahan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno na tumatanggap ng lagay mula sa pamilya Montenegro sa loob ng 3 dekada. At ang pangalang nasa itaas ng listahan, ang ama ni Bianca Villarreal. Kaya pala handa silang pumatay para makuha ito. Bulong ko sa aking sarili. Hindi lang ito kumpanya. Ito ay isang buong sistema ng kabulukan. Nakarating ako sa Singapore ng ligtas. Ang liwanag ng mga gusali at ang linis ng paligid ay malayo sa kaguluhang iniwan ko sa Maynila. Ngunit sa ilalim ng karangyaan ng lungsod na ito, alam kong may nakaabang na patibong. Pagdating ko sa suite na itinakda ni Marco, bumungad sa akin ang isang tanawin na hindi ko inaasahan. Si Marco ay nakaupo sa isang sofa, may hawak na baso ng alak, habang sa harap niya ay nakaluhod si Bianca. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang marangyang damit ay punit-punit na. Welcome, Sofia. Akala ko ay hindi ka na darating, wika ni Marco habang nakangisi. Pasensya na sa eksena. Nahuli ko ang munting daga na ito na sinusubukang itakas ang backup drive patungong Switzerland. Anong gusto mo, Marco? Tanong ko na nanatiling malayo sa kanila. Ibigay mo na ang codes para sa mga accounts ni Gabriel. Gusto ko ng partnership, Sofia. Sa katalinuhan mo at sa connection ko, pwede nating kontrolin ang buong listahan ng Project Bathala. Pwede nating hawakan ang leeg ng mga politiko sa Pilipinas.
Tumayo si Marco at lumapit sa akin, ang bawat hakbang niya ay puno ng banta. Hindi ako narito para maging katulad mo. Sagot ko mahigpit ang hawak sa aking bag kung saan nakatago ang isang recorder. Ganon ba sayang naman, huminto si Marco at kinuha ang isang remote control. Dahil sa sandaling pindutin ko ito, ang lahat ng pondo sa accounts ng kapatid mo ay mawawala sa loob ng isang segundo. At si Bianca Welsh ang magiging witness na ikaw ang nag-hack at nag-transfer ng pera sa sarili mong accounts. Biglang tumunog ang fire alarm sa buong hotel. Ang mga sprinklers ay nagsimulang magbuga ng tubig. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumayo si Bianca at sinubukang saksakin si Marco ng isang maliit na patalim na itinago niya sa kanyang buhok. Ang tunog ng basag na salamin at ang sigawan sa hallway ay naging hudyat ng isang madugong labanan. Ngunit sa gitna ng usok at tubig, isang boses ang narinig ko mula sa aking earpiece, ang boses ng lalaking nakita ko sa airport. Miss Reyes, duck now, we are taking them down. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa pintuan ng suite. Ang mga tauhan ng Interpol ay pumasok kasunod ang isang pamilyar na mukha na hindi ko inaasahang makikita sa Singapore. Ate ang tawag ni Gabriel mula sa likuran ng mga awtoridad. Paano nakarating si Gabriel dito? At sino ang nagdala sa kanya? Sa gitna ng kalituhan, nakita ko si Marco na tumalon mula sa balcony patungo sa kabilang gusali, dala ang digital key. Habang si Bianca ay pilit na dinadakip ng mga pulis, lumingon ako sa taong nagliligtas sa akin, ang tunay na arkitekto ng lahat ng ito na matagal na palang nagtatago sa anino ng aking nakaraan. Isang mabilis na paalala, ang kwentong ito ay naglalaman ng mga tema ng pamilya at emosyonal na tunggalian na sadyang ginawa para sa mga tagapakinig na nasa hustong gulang. Ang bawat pagkakataon na ibinigay sa akin ng tadhana ay hindi isang regalo, kundi isang hamon upang subukin kung gaano katigas ang aking paninindigan. Sa gitna ng luhong dulot ng Singapore, napagtanto ko na ang pinakamatinding kaaway ay hindi ang taong nasa harap mo kundi ang anino ng nakaraan na matagal mo nang pilit na ibinabaon. Ngayong gabi, ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo at ang bawat kamalian ng aking mga kaaway ay nagiging hagdan ko patungo sa rurok ng aking tagumpay. Hindi ako narito upang humingi ng tawad. Narito ako upang kunin ang lahat ng nararapat sa akin kahit na ang kapalit nito ay ang huling piraso ng aking puso. Gabriel, ang aking tinig ay nabasag sa gitna ng umaalingaw-ngaw na tunog ng mga sirena ng pulis at ang pag-agos ng tubig mula sa mga sprinklers. Hindi ko inalintana ang basa kong damit o ang gulo ng paligid. Ang tanging mahalaga ay ang yakap ng aking kapatid na akala ko ay tuluyan nang nawala sa akin. Ate, ligtas na ako. Hindi niya ako pinabayaan, bulong ni Gabriel habang nakaturo sa lalaking nakatayo sa likuran ng mga Interpol agents. Dahan-dahan akong tumayo, ang aking paningin ay nakatutok sa lalaking iyon. Matangkad, maayos ang pananamit at may mga matang tila nakakabasa ng bawat lihim sa aking kaluluwa. Si Nathaniel, ang lalaking 10 taon na ang nakalilipas, ay naging mentor ko sa universidad, ang taong nagturo sa akin ng lahat ng alam ko tungkol sa cybersecurity at ang taong biglang naglaho noong kailangan ko ng tulong laban sa mga Montenegro. Sofia, long time no see, wika ni Nathaniel, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Alam kong marami kang tanong pero kailangan nating kumilos. Marco is heading to the underground port. He has a private boat waiting. Nathaniel, bakit ngayon ka lang? Bakit mo kasama ang kapatid ko? Tanong ko, ang bawat salita ay puno ng hinala. Hindi ko hinayaang malunod ako sa emosyon. Ang aking isipan ay nanatiling alerto at mapanuri. I've been tracking Project Bethela for years from the inside of Interpol Sofia. I knew what the Montenegros were doing. I took Gabriel from the warehouse fire before Marco's men could get back to him. I'm here to finish this with you, paliwanag niya habang mabilis na naglalakad patungo sa elevator. Sumunod ako, hawak ang kamay ni Gabriel. I don't know if I can trust you, Nathaniel. Maraming nangyari sa loob ng 10 taon. You don't have to trust me, Sofia. Just trust your own codes. Ang digital key na hawak ni Marco iyon ay isang dead man's switch. Kapag nakarating siya sa dagat at sinubukang i-broadcast ang data sa dark web, ang signal ay magsisilbing beacon para sa aming global server,
We will catch him, but we need you to trigger the final override. Sumakay kami sa isang mabilis na sasakyan ng Interpol. Ang biyahe patungong port ay tila isang malabong panaginip. Ang mga ilaw ng Singapore ay mabilis na lumalampas sa aming bintana, tila mga guhit ng ginto sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng sasakyan, binuksan ko ang aking laptop. Ang Project Batala list ay nasa harap ko na. Nathaniel ang listahang ito. Ang ama ni Bianca ay isa lamang sa mga tauhan. Ang tunay na nasa likod nito ay ang sarili kong ama, hindi ba? Ang aking boses ay nanginginig hindi sa takot kundi sa galit. Kaya mo ako iniwan noon dahil nalaman mo na ang pamilya ko ay kasing dumi ng mga Montenegro. Katahimikan ang namayani sa loob ng sasakyan. Ang tunog lamang ng gulong sa semento at ang mahinang paghinga ni Gabriel ang maririnig. Tumingin sa akin si Nathaniel, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Your father was the architect, Sofia. Pero bago siya namatay, ibinigay niya sa akin ang lahat ng ebidensya upang protektahan ka. He knew the Montenegros would use you as a scapegoat balang araw. I spent 10 years making sure that when the time comes, you would be the one to pull the trigger, not the victim. Isang malakas na hampas ng katotohanan ang gumimbal sa aking pagkatao. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat pagtitiis ko kay Adrian, lahat ng iyon ay bahagi ng isang mas malaking digmaan na sinimulan ng aking sariling dugo. Nakarating kami sa port. Ang amoy ng alat ng dagat at ang malamig na hanging gabi ay sumalubong sa amin. Sa malayo nakita ko ang isang speedboat na mabilis na humaharurot palayo. Si Marco. He's escaping, Tana. Sigaw ni Nathaniel habang inuutusan ang mga Coast Guard na humabol. No, let him, wika ko habang mabilis na nagtatype sa aking keyboard. He thinks he's winning, pero nakalimutan niya na ako ang nag-code ng encryption na iyon. Sa screen ng aking laptop, nakita ko ang pag-unlad ng data transfer ni Marco. 78%. 79%. Pinindot ko ang enter. Biglang narinig ang isang mahinang tunog ng pagsabog mula sa malayo, hindi mula sa speedboat, kundi mula sa isang dambuhalang server room sa gitna ng lungsod na siyang ginagamit ni Marco bilang relay. Ang screen ko ay nagpakita ng isang mensahe, data overwritten, system purged. Nagawa mo, Sofia, Tom. Bulong ni Nathaniel. Ngunit bago pa man kami makapagdiwang, isang notification ang lumitaw sa aking phone. Isang video call mula sa tumatakas na si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo at galit. Sofia, akala mo ba ay natapos mo na ako? Tingnan mo ang hawak ko. Iniharap niya ang camera sa isang maliit na bata na nakatali sa gilid ng bowl. Isang bata na hindi ko kilala, ngunit may suot na pamilyar na locket. This is Adrian's secret daughter with Bianca, the real heir to the Montenegro fortune. If I go down, she goes down with me. Nanigas ang aking buong katawan. Isang anak. May anak si Adrian kay Bianca. At ang bata ay nasa panganib dahil sa aking ganti. Lumingon ako kay Nathaniel na ngayon ay may hawak ng baril at nakaturo sa dagat. Nathaniel, no, may bata sa loob. Sofia, this is our only chance to end Project Batala once and for all. Kapag nakatakas si Marco, ang listahan ay mawawala na naman. Sigaw ni Nathaniel. Sa gitna ng kaguluhan, isang putok ng baril ang narinig mula sa dagat. Nakita ko si Marco na natumba, ngunit ang speedboat ay patuloy na humaharurot patungo sa isang malaking barko ng kargamento. Ang bata ay nagsimulang sumigaw, ang kanyang tinig ay halos malunod sa dagundong ng makina. Isang matinding dilema ang nasa harap ko. Hahayaan ko bang mamatay ang isang inosenteng bata upang makuha ang hustisyang matagal ko nang hinahanap? O isasakripisyo ko ang aking tagumpay upang iligtas ang huling bakas ng pagtatraidor ni Adrian? Sa gitna ng aking pag-iisip, tumunog muli ang aking phone. Isang mensahe mula kay Adrian direkta mula sa loob ng kulungan. Sofia, iligtas mo ang anak ko at sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang tunay na pumatay sa ama mo. Hindi ang mga Montenegro, kundi ang taong kasama mo ngayon. Dahan-dahan akong lumingon kay Nathaniel. Ang kanyang ngiti ay hindi na puno ng awa, kundi ng isang malamig na tagumpay na hindi ko napansin noon. Ang baril niya ay dahan-dahang itinuon sa akin. Sabi ko sa iyo, Sofia, huwag kang kukurap. Ang palabas ay ngayon pa lang talaga magsisimula. Isang mabilis na paalala, ang kwentong ito ay naglalaman ng mga tema ng pamilya,
at emotional na tunggalian na sadyang ginawa para sa mga tagapakinig na nasa hustong gulang. Balang araw titingin ako sa mga mata ng taong sumira sa aking pamilya at hindi ako makakaramdam ng kahit anong puot dahil ang paghihiganti ko ay magiging kasing payapa ng isang malalim na gabi, walang ingay, walang bakas, ngunit sapat upang ibaon siya sa limot. Ang lalaking nagturo sa akin kung paano maging matatag ay siya rin palang arkitekto ng aking pagdurusa, ngunit hindi niya alam na ang bawat leksyon na ibinigay niya ay gagamitin ko upang gibain ang kanyang sariling entablado. Ang huling halakhak ay hindi para sa pinakamalakas, kundi para sa pinakamatalinong nakatayo sa dulo ng laban. Ngayong gabi ang bawat lihim ay magiging abo at ang tanging mananatili ay ang aking kalayaan. Hindi ka lang matalino, Sofia. Masyado kang mapakinabangan para hayaang mawala ng ganoon lang. Ang Project Bathala ay hindi para sa katarungan. Ito ay para sa kapangyarihan na matagal ko nang hinihintay. Ang boses ni Nathaniel ay tila isang malamig na bulong ng kamatayan sa gitna ng port. Nakaturo ang kanyang baril sa aking dibdib habang ang ulan ay patuloy na bumabasa sa aming mga damit. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagkalinga ay isa na ngayong maskara ng ganap na kasamaan. So it was you, mahinahon kong wika, habang ang aking mga kamay ay nananatiling nasa gilid, hindi nanginginig, hindi natatakot. Ikaw ang pumatay sa ama ko dahil ayaw niyang ibigay sa iyo ang source code. At ikaw din ang nag-set up sa mga Montenegro para magmukha silang tanging kriminal. Your father was a fool, Sofia. Naniniwala siya sa moralidad. In business, moralidad is just a word for losers. Nakangising sagot ni Nathaniel. At ikaw, ginamit mo ang talino mo para linisin ang landas ko. Salamat sa overwrite na ginawa mo kanina, ang lahat ng dumi ko sa system ay nawala na. I am now a ghost while you are the perfect scapegoat. Hindi ako kumurap. Sa halip dahan-dahan kong tiningnan ang aking smartwatch. Isang bagay ang hindi mo na ituro sa akin, Nathaniel. Ang huwag magtiwala sa isang taong laging may hawak na baril. Ano pang magagawa mo? Ang Interpol ay kontrolado ko. Ang kapatid mo ay nasa kamay ng mga tao ko sa loob ng van. And that child on the boat, she's just collateral damage. Wika niya habang dahan-dahang hinihigpitan ang pagkakahawak sa gatilyo. Tumingin ka sa likod mo, Nathaniel. Wika ko nang may kasamang manipis na ngiti. Isang matigas na tunog ng pag-ikot ng gulong sa semento ang narinig mula sa kabilang bahagi ng port. Isang convoy ng mga sasakyan na may itim na plaka ang mabilis na dumating. Ngunit hindi ito Interpol. Ito ang mga tauhan ng National Security Council ng Pilipinas, ang mga taong kanina ko palihim na tinatawagan habang nasa jet kami. You think you're the only one with connections, dugtong ko. The moment you triggered the dead man switch, hindi lang ang signal mo ang nakuha ko. I mirrored your location to the only department you haven't corrupted yet. You little brat. Sigaw ni Nathaniel akmang ipuputok na ang baril. Bago pa man siya makagalaw, isang mabilis na pagkislap ng laser light ang tumama sa kanyang noo. Ang tunog ng mga armadong lalaki na sabay-sabay na bumaba mula sa mga sasakyan ay bumalot sa katahimikan ng gabi. Drop the weapon, ibaba ang baril. Ang sigaw ng mga awtoridad ay umalingaw sa buong port. Dahan-dahang ibinaba ni Nathaniel ang kanyang kamay. Ang takot ay unti-unti nang lumilitaw sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man siya madakip, mabilis siyang lumingon sa dagat. If I'm going down, no one gets the child. Pinindot niya ang isang button sa kanyang relo. Isang maliit na pagsabog ang naganap sa makina ng speedboat na kinalalagyan ng anak ni Adrian. Ang apoy ay mabilis na kumalat at ang sigaw ng bata ay muling narinig, mas malakas, mas puno ng takot. No, sigaw ko. Hindi ko na inisip ang panganib. Tumakbo ako patungo sa dulo ng pier at tumalon sa malamig na tubig ng Singapore Strait. Ang bawat hampas ng alon ay tila humihila sa akin pababa, ngunit ang mukha ni Gabriel at ang kawalang malay ng batang iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Nang maabot ko ang bangka, ang usok ay nakakasuffocate na. Nakita ko ang bata nakatali sa isang upuan malapit sa sumasabog na makina. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig. Huwag kang matakot, kukunin kita rito. Bulong ko habang mabilis na pinuputol ang mga tali gamit ang isang maliit na kutsilyo na nakatago sa aking binti. Nang makalaya ang bata, binuhat ko siya at tumalon kami pabalik sa tubig ilang segundo bago tuluyang lamunin ng apoy
ang buong speedboat. Ang tunog ng pagsabog sa likuran namin ay lumikha ng isang malakas na alon na tumulak sa amin palayo. Pag-ahon ko sa pampang, sinalubong ako ng mga paramedic. Ligtas ang bata, ligtas ako. Lumingon ako sa kinalalagyan ni Nathaniel. Nakapuso na siya, pinipilit na kumawala habang isinasakay sa sasakyan ng pulis. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa loob ng isang gabi, hindi dahil sa dahas, kundi dahil sa isang babaeng hindi niya kailanman kinilala bilang pantay sa kanya. Ate, tumakbo si Gabriel patungo sa akin kasama ang mga tunay na awtoridad. Buhay siya, ligtas siya. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang lalaki ang lumapit sa akin. Suot ang isang pamilyar na trench coat, inabutan niya ako ng isang tablet. Isang live feed mula sa Maynila. Nakita ko si Adrian sa loob ng kanyang selda. Ngunit hindi na siya mag-isa. Sa harap niya ay ang isang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng Project Batala, ang mga ebidensyang magpapatunay na ang lahat ng Montenegro ay biktima rin ng isang mas malaking sabwatan na sinimulan ng aking ama. Ang huling hiling ng ama mo, Sofia, wika ng lalaki. Hindi niya gustong maghiganti ka. Gusto niyang itama ang lahat. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ang huling sulat ng aking ama na naka-attach sa file. Sofia, ang tunay na katarungan ay hindi ang pagpapakulong sa lahat. Ang katarungan ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga taong nagkamali na itama ang kanilang landas. I am sorry for everything. Tumingin ako sa bata na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa tabi ni Gabriel, ang anak ni Adrian at Bianca. Isang inosenteng buhay na naging biktima ng kasakiman. Ano na ang susunod na gagawin natin, Miss Reyes? Tanong ng opisyal. Ibalik niyo ang bata sa ama niya, mahinahon kong sagot, habang tinitingnan ang pagsikat ng araw sa Singapore skyline. At sabihin niyo kay Adrian, ang utang niya sa akin ay bayad na. Hindi dahil pinatawad ko siya, kundi dahil ayaw ko nang maging bahagi ng kanyang mundo. Habang naglalakad ako palayo sa port, naramdaman ko ang tunay na gaan ng aking kalooban. Ngunit sa pag-check ko ng aking email sa huling pagkakataon, isang mensahe ang pumasok mula sa isang anonymous sender. The Project Bathala list you have is incomplete. There is a higher level, and your name is at the very top of the next target list. See you in Manila, Sofia. Ang aking laban ay tila hindi pa tapos. Sa halip na matapos ang kwento, isang mas malaki at mas madilim na pintuan ang nagbukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang biktima. Ako na ang mangangaso. Isang mabilis na paalala. Ang kwentong ito ay naglalaman ng mga tema ng pamilya at emotional na tunggalian na sadyang ginawa para sa mga tagapakinig na nasa hustong gulang. Balang araw, titingnan ko ang bawat pilat na iniwan ng nakaraan bilang mga medalya ng isang digmaang. Ako ang nagtapos hindi bilang biktima, kundi bilang ang nag-iisang arkitekto ng aking kapalaran. Ang Maynila ay tila isang dambuhalang hayop na handang lumamon muli sa akin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang tupa na ihahain sa altar ng kasakiman ng mga Montenegro. Ang bawat hakbang ko sa lupang ito ay may kalakip na pangako na ang bawat patak ng pawis at luhang ibinuhos ko ay magiging pundasyon ng isang imperyong hindi kayang tibagin ng anumang lihim. Ngayong gabi, ang pagbabalik ko ay hindi para sa paghihiganti, kundi para sa huling pagtutuos sa mga aninong pilit na humahabol sa aking liwanag. Ang hangin sa labas ng Ninoy Aquino International Airport ay kasing bigat ng aking mga iniisip. Nakatayo ako sa gitna ng VIP lounge, suot ang isang puting suit na tila sumasalamin sa aking bagong simula. Sa aking tabi si Gabriel ay mukhang masigla na ang kulay sa kanyang mukha ay tanda ng isang bagong pag-asa. Ate, sigurado ka ba na gusto mo silang makita muli? Tanong ni Gabriel habang mahigpit ang hawak sa kanyang backpack. Kailangan, Gabriel. Ang pagtapos sa isang kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-alis, kundi tungkol sa pagtitiyak na wala nang naiwang bukas na pahina. Mahinahon kong sagot habang tinitingnan ang dumarating na itim na SUV. Pagdating namin sa opisina ng aking bagong kumpanya, ang Reyes Cyber Intelligence ay tumambad sa akin, ang isang tanawin na hindi ko inaasahan. Sa lobby nakatayo si Adrian. Hindi na siya ang CEO na mayabang at makapangyarihan. Wala na ang kanyang mamahaling relo at sapatos. Nakasuot lamang siya ng simpleng polo shirt at sa kanyang mga bisig
ay karga-karga niya ang batang iniligtas ko sa Singapore. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay napuno ng isang uri ng emosyon na matagal ko nang hindi nakikita sa kanya, ang tunay na pagsisisi. Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig, tila bawat letra ay may bigat ng 1,000 pagkakamali. Naparito ako para ibalik ito sa iyo. Inabot niya ang isang envelope. Iyan ang lahat ng shares na itinago ni Lola sa ilalim ng pangalan ko. Ibinabalik ko na sa iyo ang lahat ng kinuha namin. Hindi ko na ito kailangan. Ang kailangan ko lang ay ang pagkakataong maging ama sa batang ito. Tiningnan ko ang bata. Ang kanyang maliliit na mata ay nakatingin sa akin ng may pagtataka. Lumapit ako at hinaplos ang kanyang pisngi. Ang bata ay simbolo ng isang kasalanang hindi ko gawa, ngunit isang buhay na kailangan kong protektahan. Adrian, ang pagbabalik ng pera ay hindi makakabura sa katotohanang hinayaan mong saktan ako ng pamilya mo sa loob ng 1 taon. Ang boses ko ay kasing lamig ng aircon sa silid. I don't need your shares. I built my own empire while you were busy hiding behind your grandmother's skirt. I know, Sofia. I know I don't deserve your forgiveness. Yumuko si Adrian, ang kanyang balikat ay tila bumabagsak sa bigat ng hiya. But please let me at least work for you. Kahit bilang isang hamak na security guard or messenger, I want to show you that I've changed. I want to protect the woman who saved my daughter's life. Stop it, Adrian, pagkotpon. Pagputol ko sa kanyang drama. Ang pagiging martyr ay hindi bagay sa iyo. Be a father to that child. Iyon lang ang tanging paraan para mabayaran mo ang utang mo sa akin. Ang kumpanyang ito ay hindi nangangailangan ng isang Montenegro. Ang kailangan ko ay katahimikan. Pinanood ko siyang lumakad palabas, ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagtanggap sa kanyang bagong katayuan. Wala akong naramdamang awa. Ang naramdaman ko ay ang kalayaan ng isang taong tuluyan nang nakabitaw sa isang nakakalason na relasyon. Pag-akyat ko sa aking penthouse, sinalubong ako ng aking lead investigator. Miss Reyes, nakuha na namin ang file mula sa anonymous sender. Ang taong nasa itaas ng Project Batala ay hindi isang politiko o negosyante. Binuksan ko ang monitor. Isang larawan ang lumitaw. Isang matandang babae na may pamilyar na ngiti. Ang aking ina. Ang babaeng ang sabi ni tatay ay namatay na noong sanggol pa lamang ako. Buhay siya. Bulong ko, ang aking puso ay tila nakarinig ng isang malakas na dagundong sa gitna ng katahimikan. At siya ang nagpapatakbo ng organisasyong ito. Hindi lamang iyan, Miss Reyes. Ayon sa data, siya ang nag-utos kay Nathaniel na paslangin ang iyong ama noong malaman nitong nais ni Don Montenegro na ibigay sa iyo ang lahat ng ari-arian. Paliwanag ng investigator. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking mundo. Ang lahat ng aking pinaglaban, ang katarungan para sa aking ama, ang kaligtasan ni Gabriel ay tila isang malaking biro. Ang tunay na kaaway ay ang mismong nagbigay sa akin ng buhay. Biglang tumunog ang aking personal na telepono. Isang video call mula sa isang encrypted source. Sinagot ko ito. Ang mukha sa screen ay ang matandang version ng aking sariling mukha. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng sa akin, ngunit may bahid ng isang malamig na kasamaan na hindi ko kailanman na naising magkaroon. Hello, Sofia. Ang ganda ng ginawa mo sa Singapore. You've proven that you carry my blood. Wika ng babae, ang boses niya ay tila isang malambing na kanta na puno ng lason. Pero huwag mong isipin na ang pagbagsak ng mga Montenegro ay katapusan na. Ang Project Batala ay isang maliit na bahagi lamang ng aking plano at ngayong narito ka na sa Maynila panahon na para magkasama tayo muli. Hinding-hindi ako magiging katulad mo. Sigaw ko, ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Talaga, tumingin ka sa paligid mo, Sofia. Ang paraan ng pagbuwag mo sa Montenegro, ang pagmamanipula mo sa sistem, ang pagiging malamig mo kay Adrian. Hindi ba yan ang eksaktong ginagawa ko? Tumawa siya, isang tunog na nagpatayo sa aking balahibo. Nandyan na ang sundo mo sa ibaba. Don't keep your mother waiting. Lumingon ako sa CCTV monitor ng aking lobby. Isang grupo ng mga armadong lalaki na may suot na pamilyar na insignia ang mabilis na pumapasok sa gusali. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila Interpol. Sila ang private guard ng Esperanza Foundation, ang foundation na akala ko ay sa akin na. Mabilis kong kinuha ang aking laptop at may pinindot na command. Lockdown phase 1, all servers wipe clean.
Ate, anong nangyayari? Tanong ni Gabriel na pumasok sa silid, bakas ang takot sa kanyang mukha. Gabriel, makinig ka sa akin. Pumunta ka sa secret elevator. Dediretso iyan sa basement kung saan naghihintay si Attorney Santos. Iniabot ko sa kanya ang isang flash drive. Iyan ang lahat ng katotohanan. Kapag may nangyari sa akin, ibigay mo iyan sa press. Paano ka, ate? I have to meet the Queen, Gabriel. At sisiguraduhin kong ito ang huli niyang paghahari. Hinalikan ko siya sa noo bago ko siya itinulak patungo sa elevator. Nang sumara ang pinto ng elevator, humarap ako sa pintuan ng aking penthouse. Ang tunog ng pagkasira ng kandado ay tila isang hudyat ng aking huling pakikipagtuos. Pumasok ang mga lalaki at sa likuran nila ay isang babaeng nakasuot ng itim na belo. Dahan-dahan niyang itinaas ang belo. Ang kanyang ngiti ay tila isang sumpa. Welcome home, Sofia. Are you ready to take your throne? Or do you want to die like your father? Sa gitna ng tensyon, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa ibaba ng gusali. Isang boses ang narinig sa intercom, isang boses na hindi ko inaasahan. Sofia, hold on. Hindi kita iiwan sa pagkakataong ito. Si Adrian. Sa kabila ng aking pagtataboy, bumalik siya. At sa kanyang likuran, ang anino ng isang hukbo na akala ko ay wala na. Isang mabilis na paalala. Ang kwentong ito ay naglalaman ng mga tema ng pamilya at emosyonal na tunggalian na sadyang ginawa para sa mga tagapakinig na nasa hustong gulang. Ang mukha ng aking ina ay tila isang salamin kung saan nakikita ko ang aking kinabukasan kung hahayaan kong lamunin ng puot ang aking kaluluwa. Sa bawat kurap ng kanyang mga mata, nakikita ko ang lamig ng isang taong kinalimutan na ang kahulugan ng pag-ibig kapalit ng kapangyarihan. Ngunit hindi niya alam na ang dugong na nananalaytay sa aking mga ugat, bagamat galing sa kanya, ay hinubog ng mga luhang aking pinunasan, ng mag-isa at ng mga sugat na ako mismo ang naggamot. Ngayong gabi, ang throne na kanyang ipinagmamalaki ay magiging sarili niyang bilangguan at ang anak na nais niyang maging katuwang ay siyang magiging huling saksi sa kanyang pagbagsak. Elena, iyan ba ang pangalang gusto mong itawag ko sa iyo dahil ang salitang ina ay masyadong banal para sa isang katulad mo? Ang aking boses ay hindi nanginig kasing matigas ito ng marmol na sahig ng aking penthouse. Napakatalas ng iyong dila, Sofia. Tunay ka ngang anak ko, lumakad si Elena palapit sa akin, ang kalansing ng kanyang mga gintong alahas ay tila tunog ng mga kadenang nagbabanta. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo para maging reyna. Ang Montenegro, isang laro lang iyon para hasain ka. Ang Project Batala, iyon ang iyong mana. Bakit mo ito itatapon para sa mga taong walang ibang ginawa kundi gamitin ka? The Montenegros used me, yes. But you created the monster that fed on me. Lumapit ako sa kanya hanggang sa maging isang dangkal na lamang ang distansya namin. You killed the only man who truly loved me. You made Gabriel an orphan, at ngayon inaasahan mo na luluhod ako sa iyo. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto sa ibaba, ang narinig kasunod ng mga sigawan, at yabag ng maraming tao. Sa CCTV screen nakita ko si Adrian. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang mga dating empleyado na tinanggal sa trabaho, ang mga pamilyang ninakawan ng lupa ng Esperanza Foundation, at ang mga whistleblowers na matagal nang nagtatago. Sofia, we are here. Ang tinig ni Adrian sa intercom ay puno ng determinasyon. Ang buong gusali ay pinalilibutan na ng media at ng mga taong biktima nyo. Walang makakalabas ng hindi nakikita ng buong mundo. Adrian, bulong ko, ang lalaking akala ko ay wala ng silbi, ay ginamit ang tanging bagay na natira sa kanya, ang kanyang pangalan, at ang kanyang galit upang tipunin ang mga taong kinalimutan ng sistema. Isang hangal na Montenegro laban sa aking hukbo. Tumawa si Elena, isang tunog na puno ng paghamak. Security, tapusin ang gulo sa ibaba. Burn the evidence and take Sofia to the helicopter. Wait! Wika ko habang mabilis na pinalalabas ang isang hologram mula sa aking central desk. Tingnan mo muna ito, Elena. Ang mamang screen ay tapakitang isang countdown. Ngunit hindi ito para sa isang pagsabog. Ito ay para sa isang global broadcast, magbawat usapan, bawat transaction at bawat mukha ng mga taong nasa likod ng Esperanza Foundation. The moment your men step out of this room, the broadcast goes live.
Hindi lang sa Pilipinas kundi sa Interpol headquarters sa Lyon. Ang aking mga daliri ay nanatiling nakapatong sa execute button. I'm not like you, Elena. Hindi ako nagtatago sa anino. I'm bringing the sun to your shadows. You wouldn't. Kapag ginawa mo iyan ng pangalang Reyes, ay madidikit sa krimen habang buhay. You will lose everything you built. Sigaw ni Elena, ang kanyang kalmado ay unti-unti nang napapalitan ng desperasyon. I already lost my father. I already lost my home. Ano pa ang mawawala sa akin? Tiningnan ko siya ng may halong pait at tagumpay. Ang kaibahan natin, Elena, ay handa akong maging walang-wala basta't masiguro kung wala ka na ring meron. Biglang bumukas ang pinto ng penthouse. Pumasok si Adrian, hingal na hingal, may mga galos sa mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa kanyang likuran ay ang mga awtoridad na hindi na kayang suhulan ni Elena dahil sa dami ng mga taong nanonood sa labas. Sofia, it's over, mpa. Wika ni Adrian habang lumalapit sa akin. Tiningnan niya si Elena nang may matinding puot. Ang batang iniligtas mo, ang anak ko, siya ang huling Montenegro na hahawak ng yaman niyo. Dahil ang lahat ng assets na itinago mo sa ilalim ng Esperanza ay legal nang inilipat sa isang public trust fund para sa mga biktima niyo. Paano niyo nakuha ang access na lilisik ang mga mata ni Elena? Dahil ang legal wife ni Adrian Montenegro ay may access sa lahat ng joint accounts na idinikit mo sa foundation. Sagot ko, habang ipinapakita ang huling dokumentong pinirmahan ni Adrian bago siya pumasok sa gusali. Ginamit niyo ang kasal namin para itago ang dumi niyo. Ngayon ginamit namin ang kasal na iyon para linisin ito. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tunog lamang ng hanging pumapasok mula sa nabasag na bintana ang maririnig. Si Elena, ang reyna ng kadiliman, ay dahan-dahang napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang imperyo, ang kanyang mana, at ang kanyang kapangyarihan ay naglaho sa loob ng isang gabi. Dalin niyo na siya, mahinahon kong utos sa mga pulis. Habang inilalabas si Elena, lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. Walang luha sa kanyang mga mata kundi isang malamig na pagkilala. You won this round, Sofia. But remember, the throne is never empty for long. Nang makalabas na ang lahat, na iwan kami ni Adrian sa gitna ng wasak na penthouse. Ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsimulang pumasok sa silid, nagbibigay ng bagong kulay sa paligid. Sofia, I'm so sorry for everything. Wika ni Adrian. Hindi na siya lumapit, tila alam niyang may hangganan ng kanyang karapatan. I know I don't deserve a second chance. I'll take my daughter and leave. I'll make sure we won't bother you ever again. Tiningnan ko siya. Ang galit ay wala na. Ang natira ay ang pagkilala sa isang taong sinubukan ding bumangon mula sa sarili niyang pagkakamali. Adrian, tawag ko sa kanya. Huminto siya sa may pintuan. Be the father Gabriel never had. That's the only way you can pay me back. Tumango siya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya tuluyang lumabas. Naiwan akong mag-isa. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Gabriel. Ate, tapos na ba? Ang boses ng aking kapatid ay puno ng pag-asa. Oo, Gabriel. Tapos na. Uuwi na si ate. Pagbaba ko sa lobby, sinalubong ako ng mga reporter. Ang mga flash ng camera ay tila mga bituin sa gitna ng umaga. Ngunit hindi ako huminto para sa interview. Naglakad ako ng diretso patungo sa aking sasakyan. Ang aking ulo ay nakataas, ang aking puso ay tahimik. Ngunit sa aking pagupo sa loob ng sasakyan, isang maliit na box ang nakapatong sa upuan. Isang box na may tatak ng isang pamilyar na pamilya sa Singapore. Sa loob nito ay isang susi at isang note. Ang tunay na katarungan ay nagsisimula sa pagpili sa sarili. The house in Sentosa is yours. Start over, Sofia. N. Napangiti ako. Hindi dahil sa bahay kundi dahil sa katotohanang sa wakas ang bawat desisyon sa aking buhay ay akin na. Wala ng contract, wala ng utang na loob, wala ng Montenegro. Isang huling tingin sa Montenegro Tower bago kami humarurot palayo. Ang dambuhalang gusali ay tila isang maliit na laruan na lamang sa aking paningin. Ang kwento ng Sofia Reyes, ang martir na asawa, ay natapos na. At ang kwento ng Sofia Reyes, ang arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan, ay nagsisimula pa lamang. Isang mabilis na paalala.
Ang kwentong ito ay naglalaman ng mga tema ng pamilya at emosyonal na tunggalian na sadyang ginawa para sa mga tagapakinig na nasa hustong gulang. Ang bawat gusali, gaano man ito kataas at katatag, ay laging may isang bahagi na marupok ang pundasyong itinayo sa kasinungalingan at pang-aapi. Sa loob ng mahabang panahon, ako ang itinuturing na pinakamahina sa gusaling ito, ang empleyadong pwedeng utusan, hiyain at tapakan. Ngunit ngayon sa bawat tunog ng aking mga takong sa marmol na sahig ng lobby, nadarama ko ang pagyanig ng takot sa puso ng mga taong dati ay tumatawa sa aking likuran. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong ng masama. Ito ay tungkol sa pagbawi ng respeto na pilit nilang ipinagkait. Ngayong araw hindi ako papasok bilang biktima kundi bilang ang bagong nagmamay-ari ng kanilang kapalaran. Pumasok ako sa admin department, ang lugar kung saan ako naging alila sa loob ng 1 taon. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong palapag nang makita nila ako. Ang mga empleyadong dati ay nagpapasa sa akin ng kanilang mga trabaho ay hindi na makatingin ng diretso. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng kanilang mga keyboard. Good morning everyone! Ang boses ko ay mahinahon, walang galit ngunit may awtoridad na hindi matatawaran. Lumabas mula sa kanyang opisina si Mrs. Garcia, ang department head na walang ibang ginawa kundi ipahiya ako sa harap ng lahat. Ang kanyang mukhas na dati ay puno ng kapangyarihan ay larawan na ngayon ng matinding pagkabalisa. Sophia, Ma'am Sophia, nauutal niyang wika pilit na nagbibigay ng isang plastik ng ngiti. Nabalitaan namin ang mga nangyari, nakakalungkot ang sinapit ni na Doña Victoria. Pero alam mo naman ginagawa ko lang ang trabaho ko nun. Tumigil ako sa harap ng kanyang desk. Kinuha ko ang isang baso ng kape na nakapatong doon isang baso ng kape na dati ay siya ang naguutos sa aking timplahin. Mrs. Garcia, natatandaan mo ba noong sinabi mo sa akin na ang isang katulad ko ay hanggang dito lang sa admin dahil wala akong utak para sa mataas na posisyon? Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Sabi mo pa ang basurang katulad ko ay dapat marunong lumugar. Ma'am, pasensya na po. Alam mo naman ang pressure sa kumpanyang ito. Mabilis niyang paliwanag habang ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Hindi po ako naparito para marinig ang inyong mga dahilan. Wika ko habang dahan-dahang inilalagay ang isang blue folder sa kanyang lamesa. Naparito ako para ibigay ang inyong severance pay. Kasama ang lahat ng empleyadong napatunayang nakisabwatan sa pambubuli at maling pagtrato sa mga rank-and-file employees. You have 1 hour to clear your desks. Hindi mo pwedeng gawin ito. Matagal na ako sa kumpanyang ito. Sigaw ni Jenny, ang kasamahan ko na dati ay sadyang nagtatapon ng basura sa aking ilalim ng mesa. Actually, I can't sagot ko habang ipinapakita ang aking ID. I am now the majority stakeholder ng holding company na nagmamay-ari ng Montenegro Group. At ayon sa bagong Code of Ethics na pinirmahan ko kaninang umaga, ang anumang uri ng workplace harassment ay ground for immediate termination. Security will escort you out. Ang tunog ng mga iyak at pagmamakaawa sa paligid ay tila isang malungkot na simponya na wala ng epekto sa akin. Ang bawat isa sa kanila ay binigyan ko ng pagkakataong maging makatao noon, ngunit pinili nilang maging mga aso ng mga Montenegro. Habang naglalakad ako patungo sa elevator, nakita ko si Adrian na nakatayo sa dulo ng hallway. Hawak niya ang kamay ng kanyang anak. Nakatingin siya sa akin hindi bilang asawa kundi bilang isang taong may matinding paggalang at takot. Sophia, tawag niya nang makalapit ako. Nakaayos na ang lahat ng gamit ko sa penthouse. Iiwan ko na rin ang susi sa security. Gusto ko lang magpasalamat muli sa pagliligtas sa anak ko at sa paglilinis ng pangalan ng ama ko. Gawin mo ang tama, Adrian. Huwag mo nang hayaang may ibang tao pang maging biktima ng pamilya mo na. Wika ko, ang batang iyan, huwag mo siyang palakihin sa mundo ng mga Montenegro. Pangako. Sagot niya isang maikling tango bago siya tuluyang lumiko patungo sa exit. Sumakay ako sa elevator patungo sa rooftop helipad. Sa aking pagtaas, tila bawat palapag ng gusaling yon ay nagpapaalam sa akin. Ang bawat sakit, bawat puyat at bawat pagtitiis ay naging bahagi na ng aking nakaraan. Pagdating sa itaas, sinalubong ako ng hangin ng Maynila. Ang helicopter na magdadala sa akin sa airport ay naghihintay na.
Ngunit bago ako sumakay, isang huling tawag ang pumasok sa aking phone mula sa Singapore Prison Facility. Miss Reyes ang inyong ina. Si Elena, nais niya kayong makausap. Sabi niya may isang huling regalo siyang iniwan sa ilalim ng puntod ng inyong ama sa Manila Memorial Park. Kumunot ang noo ko. Ang laro ay tila hindi pa talaga tapos. Hindi na niya ako malalaro. Wika ko sa aking sarili, ngunit alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Nagpa siya akong dumaan muna sa sementeryo bago ang aking flight patungong Singapore. Sa gitna ng katahimikan ng mga puntod, nahanap ko ang himlayan ng aking ama. Sa ilalim ng isang maliit na batong malapit sa kanyang lapida, may isang nakabaon na metal box. Nang buksan ko ito, hindi pera o alahas ang bumungad sa akin. Isang lumang locket na may litrato namin noong sanggol pa lamang ako, at sa likod nito ay may nakasulat na mga numero. Isang GPS coordinate. Ang tunay na mana ay hindi ang lupain, kundi ang katotohanan ng iyong pagkatao. Ang sulat ni Elena na nasa loob din ng box. Pumunta ka sa coordinates na ito at malalaman mo kung bakit kailangang mamatay ng iyong ama. Hindi ako ang pumatay sa kanya, Sofia. Pinatay niya ang sarili niya upang iligtas ka mula sa amin. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ang bawat layer ng katotohanan na akala ko ay akin nang nakuha ay tila isang balat ng sibuyas na wala palang katapusan. Lumingon ako sa paligid. Ang sementeryo ay tahimik, ngunit pakiramdam ko ay may libu-libong mata ang nakatingin sa akin mula sa malayo. Ang laban para sa aking pagkatao ay hindi natapos sa pagbagsak ng mga Montenegro. Ito ay nagsisimula pa lamang sa isang mas malalim at mas madilim na lihim ng aking sariling pamilya. Mabilis akong bumalik sa sasakyan. Attorney Santos, i-cancel ang flight sa Singapore. May pupuntahan tayong ibang lugar. Saan po, Miss Reyes? Sa Batanes, doon sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Habang humaharurot kami palayo, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang bawat desisyon ko ay tila nagdadala sa akin sa isang landas na walang balikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Ang Sofia na dating asawa ng Montenegro ay patay na. Ang Sofia na haharap sa katotohanan ay handa ng sumabog. Isang mabilis na paalala. Ang kwentong ito ay naglalaman ng mga tema ng pamilya at emosyonal na tunggalian na sadyang ginawa para sa mga tagapakinig na nasa hustong gulang. Ang bawat hampas ng alon sa mga naglalakihang bato ng Batanes ay tila isang paalala na ang kalikasan, katulad ng katotohanan, ay walang kinikilingan. Ito ay sadyang makapangyarihan at hindi kayang pigilan. Sa dulo ng Pilipinas kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo, nahanap ko ang aking sarili na nakatayo sa isang bangin, hindi upang tumalon, kundi upang tanawin ang lawak ng aking kalayaan. Ang bawat lihim na pilit nilang itinago sa ilalim ng mga pangalan, kontrata at dugo ay naririto na sa aking mga kamay. Ngayong araw, ang Sofia Reyes na hinubog ng sakit ay magpapaalam na, at ang Sofia Reyes na nagmamay-ari ng kanyang bukas ay tuluyan ng maghahari. Ang hangin dito ay malamig at may dalang amoy ng alat at damo. Ang GPS coordinates na ibinigay ni Elena ay nagdala sa akin sa isang lumang bahay na bato, isang traditional na Ivatan house na nakatayo ng mag-isa sa gitna ng isang luntiang burol. Kasama ko si Attorney Santos at ang isang maliit na security team, ngunit ang bawat hakbang ko patungo sa pintuan ay parang ako lang mag-isa sa buong mundo. Miss Reyes, ang system rito ay hindi konektado sa anumang network. Ito ay isang isolated server tanpang. Wika ni Attorney Santos habang sinusuri ang mga kable sa loob ng bahay. Sa gitna ng silid may isang lumang lamesa at sa ibabaw nito ay isang computer na tila galing pa sa nakaraang dekada. Nang buksan ko ito, isang video file ang agad na lumitaw. Isang mukha ng isang lalaki na may malungkot na ngiti, ang aking ama. Sofia, anak, ang boses niya sa video ay nanginginig ngunit puno ng pagmamahal. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang lakas na hindi ko nagawang panatilihin. Ang Project Batala ay hindi lamang isang listahan. Ito ay isang virus na nilikha ko upang protektahan ang ating yaman mula kay Elena at sa mga Montenegro. Ngunit naging bilanggo ako ng sarili kong invention. Huminga siya ng malalim sa video,
Tila bawat salita ay may dalang bigat ng pagsisisi. Pinili kong mawala hindi dahil sa takot, kundi dahil ang tanging paraan upang hindi ka nila magamit ay ang aking kamatayan. Ang source code na kailangan mo para tuluyang buwagin ang organisasyon ay ang mismong petsa kung kailan mo nakuha ang iyong kalayaan mula sa mga Montenegro, ang araw na pinirmahan mo ang divorce papers. Naramdaman ko ang pag-agos ng luha sa aking mga pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang uri ng paglaya na hindi ko kailanman inakalang darating. Ang aking ama ay hindi sumuko. Siya ay nag-alay ng buhay upang bigyan ako ng pagkakataong lumaban. Biglang tumunog ang isang alarm sa aking laptop. Intrusion detected. Someone is trying to override the Batanes server. Ate, may mga sasakyang paparating pa. Sigaw ni Gabriel mula sa labas. Lumingon ako sa bintana at nakita ko ang 3 itim na helicopter na mabilis na lumalapit sa burol. Hindi ito mga pulis. Sila ang higher level, ang mga aninong binanggit ni Elena. Attorney Santos, ilabas mo na si Gabriel dito. Dito lang ako, utos ko habang mabilis na kumukonekta sa server. Pero mama, panganib po. Ito ang dahilan kung bakit ako narito. Alisin niyo na siya, sigaw ko. Nang makaalis na sila, naiwan akong mag-isa sa loob ng bahay na bato. Ang tunog ng mga rotor ng helicopter ay tila isang papalapit na bagyo. Ang aking mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Ginamit ko ang code ng aking divorce date. Execution Final Purge. Wipe all global records of Bathala and the Reyes assets. Ang screen ay nagsimulang mag-flicker ng kulay pula at berde. Isang progress bar ang lumitaw. 50%, 60%. Ang pinto ng bahay ay biglang bumukas ng may malakas na kalabog. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng suit, may hawak na tablet. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang robot. Sofia Reyes, stop the transfer now. You are destroying a system that controls the stability of this country's economy. Wika ng lalaki, ang boses niya ay walang tono. Ang ekonomiyang itinayo sa pagnanakaw at pagpatay ay hindi karapat-dapat na manatiling matatag. Sagot ko nang hindi siya tinitingnan. I'm not just destroying a system, I'm burning the cage. Kapag tinuloy mo yan, wala ka ng pera, wala ka ng kapangyarihan. You will be a nobody again. Banta niya habang lumalapit sa akin. Sana ay alam mo ang pakiramdam ng pagiging nobody na may malinis na konsensya. Tiningnan ko siya ng may matinding hamon. Dahil sa loob ng 10 segundo ang lahat ng hawak mong ebidensya laban sa akin at ang lahat ng pondo nyo ay magiging digital na basura. 70%, 75%. Isang malakas na putok ng baril ang narinig ko, ngunit hindi ito tumama sa akin. Tumama ito sa main server. Isang pagsabog ng mga spark ang naganap at ang usok ay nagsimulang mapuno sa silid. Tumawa ako sa gitna ng usok. Huli na! The transfer is complete. Ang lahat ng yaman ay inilipat na sa isang global charity account na hindi nyo kailanman maa-access. Ang lalaki ay napatingin sa kanyang tablet. Ang kanyang mukha na dati ay walang emosyon ay napalitan ng isang matinding takot. What have you done? I freed myself, sagot ko habang dahan-dahang tumatayo. Lumabas ako ng bahay sa gitna ng kaguluhan. Ang mga helicopter ay nagsimulang lumayo nang mapagtanto nilang wala na silang babantayan. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos, tila hinuhugasan ang bawat bakas ng digmaang naganap sa burol na iyon. Sinalubong ako ni Gabriel sa paanan ng burol. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ate, tapos na ba talaga? Oo, Gabriel, wala na tayong kailangang takbuhan. Wika ko habang nakatingin sa dagat. 1 taon matapos ang pangyayari sa Batanes, nakatayo ako sa isang maliit na hardin sa Singapore. Hindi na ito ang marangyang penthouse ng mga Montenegro. Isa itong simpleng bahay na malapit sa eskwelahan ni Gabriel. Ang aking kumpanya ay isa na ngayong non-profit organization na tumutulong sa mga biktima ng corporate abuse. Isang araw nakatanggap ako ng isang sulat mula sa Pilipinas, mula kay Adrian. Sofia, ang anak ko, ay nagsisimula na sa kanyang pag-aaral. Binigyan ko siya ng pangalang Sofia Esperanza bilang pagkilala sa babaeng nagbigay sa amin ng bagong buhay. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ako balang araw, pero nais ko lang malaman mo na ang bawat araw ay ginugugol ko upang maging taong karapat-dapat sa iyong sakripisyo. Napangiti ako habang itinutupi ang sulat. Wala nang galit, wala nang pait.
Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya kundi para sa aking sariling katahimikan. Tumingin ako sa langit. Ang araw ay maliwanag at ang bawat hininga ko ay puno ng kapayapaan. Ang kwento ng babaeng pinagtaksilan minaliit at itinapon ay natapos na. Ang natira ay ang kwento ng isang babaeng piniling bumangon lumaban at manalo sa sarili niyang mga tuntunin. Sa dulo ng lahat, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng iyong mga kaaway, kundi ang pagkatuklas na ang iyong halaga ay hindi kailanman nakasalalay sa kanila. Isang mabilis na paalala. Ang kwentong ito ay naglalaman ng mga tema ng pamilya at emosyonal na tunggalian na sadyang ginawa para sa mga tagapakinig na nasa hustong gulang. Isang taon na ang lumipas mula nang huling humampas ang mga alon ng Batanes sa aking nakaraan at sa bawat pagsikat ng araw sa Singapore, tila unti-unting nabubura ang lasa ng pait na matagal kong kinimkim. Ang bawat hakbang ko sa puting buhangin ng Sentosa ay hindi na mabigat. Wala na ang mga tanikala ng utang na loob, wala na ang boses ng mga taong nagpaliit sa aking pagkatao. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang madugo minsan. Ito ay dumarating sa paraan ng isang malalim na katahimikan. Habang pinapanood mo ang mundo, na ibinibigay ang nararapat sa bawat isa. Ang pagiging naku o ang pagpapakumbaba ay may hangganan at natutunan kong ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa pagpili na huwag nang maging biktima kailanman. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking opisina, tinitingnan ang dambuhalang merlion sa malayo. Ang aking kumpanya, ang Reyes Global Ethics, ay isa na sa pinakarespetadong consulting firms sa Timog Silangang Asya. Hindi ako nanalo dahil sa pangalan ng mga Montenegro, kundi dahil sa talinong itinago ko noon upang hindi sila masaktan. Ngayon ang bawat pirma ko ay may timbang at ang bawat desisyon ko ay may saysay. Kinuha ko ang aking tablet upang basahin ang huling ulat mula sa aking mga investigators sa Pilipinas. Ang bawat balita ay tila isang matamis na huling kabanata sa isang mahabang teleserye. Si Elena ang babaeng nagbigay sa akin ng buhay, ngunit kumuha ng aking kaligayahan ay nananatili sa loob ng isang high-security prison facility. Ayon sa ulat, wala siyang ibang ginagawa kundi ang tumitig sa pader. Ang kanyang mga tagasunod ay isa-isang tumalikod sa kanya at ang Esperanza Foundation ay tuluyan ng nabuwag. At ang mga pondo nito ay naipamahagi na sa mga pamilyang sinira nila. Ang kanyang kaharian ay naging isang malamig na rehas, at ang kanyang pangalan ay unti-unti nang binubura ng kasaysayan. Si Doña Victoria naman ay nananatili sa isang pampublikong pasilidad para sa mga matatanda. Ang babaeng dati ay hindi makakain nang walang pilak na kutsara ay nararanasan na ngayon ang pumila para sa rasyon ng lugaw. Ang hiya na dati ay ginagamit niya laban sa akin, ay siya na ngayong bumabalot sa kanyang bawat hininga. Walang bumibisita sa kanya maliban sa mga social workers na hindi alam ang kanyang dating kapangyarihan. At si Bianca ang balita ay nasa isang psychiatric facility siya sa labas ng Maynila. Ang kanyang obsession sa yaman at kay Adrian ay tuluyan ng sumira sa kanyang kaisipan. Ang dati niyang kagandahan ay naging isang anino na lamang ng kanyang sariling kasamaan. Ate, handa na ang mga gamit ko para sa university. Pupunta na ako sa dorm mamaya. Ang boses ni Gabriel ay puno ng sigla habang pumapasok siya sa silid. Lumingon ako sa kanya at ngumiti. Ligtas ang aking kapatid. Ang kanyang puso ay malakas na hindi lamang dahil sa operasyon kundi dahil sa pagmamahal na sa wakas ay nahanap namin sa aming sariling pagsisikap. Mag-iingat ka, Gabriel. Tandaan mo ang lahat ng pinagdaanan natin. Wika ko habang inaayos ang kanyang kwelyo. Hindi ko makakalimutan, ate, at hinding-hindi ko hahayaan na may manakit sa atin muli. Sagot niya ng may matinding determinasyon bago siya tuluyang lumabas. Nang maiwan akong mag-isa, tumunog muli ang aking phone. Isang litrato ang ipinadala sa aking private message. Litrato iyon ng isang maliit na batang babae na naglalaro sa isang parke sa probinsya ng Quezon. Si Sofia Esperanza, katabi niya ang isang lalaking simple ang suot may hawak na kape at nakatingin sa bata ng may pagmamalaki, si Adrian. Hindi ko na naramdaman ang kirot sa aking dibdib. Ang tanging naramdaman ko ay ang pasasalamat na sa wakas ay nahanap na rin niya ang kanyang lugar.
Ang aming kwento ay hindi natapos sa isang marangyang kasalan or sa isang mainit na pagbabalikan. Natapos ito sa katotohanang bawat isa sa amin ay kailangang magbayad sa aming mga pagkakamali at kailangang matutong mabuhay ng hiwalay upang maging buo. Pinindot ko ang delete sa mensahe ni Adrian. Hindi dahil galit ako, kundi dahil tapos na ang papel niya sa aking buhay. Ang aking mundo ay hindi na umiikot sa isang lalaki, kundi sa aking sariling mga pangarap. Sa dulo ng lahat nahanap ko ang sagot sa tanong na matagal nang gumugulo sa akin. Posible bang maging masaya matapos ang lahat ng pagtatraidor? Oo, posible. Ngunit ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagpapatawad sa mga taong sumira sa iyo. Matatagpuan ito sa pagpili na huwag nang bigyan ng puwang ang kanilang alaala sa iyong puso. Ang katarungan ay ang panonood sa kanila na mawala habang ikaw ay patuloy na lumalago. Uminom ako ng huling sip-sip ng aking kape, kinuha ang aking bag at lumabas ng opisina. Ang tunog ng aking mga takong sa sahig ay tila isang malakas na pagpapatunay ng aking tagumpay. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Ako si Sofia Reyes. Ang babaeng itinuring na basura ngunit nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng apoy. Ang aking laban ay tapos na at ang aking buhay, ang aking tunay na buhay, ay ngayon pa lamang nagsisimula.